Hitman with a Badass System Chapter 51 hanggang 60. Nang mawala ang alikabok sa kanilang sagupaan, nakita nila si Michael na nakatayo roon na walang kahit isang hiwa sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang mga mata ng lahat sa kanya at hindi makapaniwala ang babaeng gwardya sa kanyang nakikita. Paano siya nakaligtas niyan? Anong spell ang ginamit niya? Wala man lang hiwa sa katawan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan kahit papaano ay tila napakabigat sa karamihan. Muli siyang ngumisi at inalis ang alikabok sa kanyang balikat habang patuloy na dumarami ang badass points sa system. Hindi ko alam kung bakit nakipag-away sa akin ang yang mismo pero hindi maganda ang magiging katapusan nito para sa iyo. Ang gwardya sa tabi ni Jane at Jane ay may matinding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang babaeng gwardya, si Maria, na nakalaban sa kanya ay ang pinakamalakas nilang miyembro. Naisagawa na niya ang Sunflare Art ng Morningstar Sect, ngunit hindi man lang siya nito mahawakan. Napagtanto na nila ngayon kung bakit siya kalmado at cool sa harap ng pakikipaglaban sa kanila. Galit na galit ang babaeng guardian kaya nanginginig. Kahit na ang lakas ng kanyang cultivation ay mas mataas kaysa sa kanya, ang kanyang sword technique ay napakadaling ibinasura ng isang teenager. Ito ay mahirap para sa kanya na tanggapin. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa galit nito habang casual itong naglakad patungo sa kanya. Bawat hakbang niya pasulong, umuurong siya nang hindi malay sa takot. Si Gaia ngayon ay naglalakad ng mataas at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya upang samahan si Michael na makibahagi sa kanyang spotlight. Anong balak niyang gawin? Papatayin ba siya? Oo, sa tingin ko, baliw siya. Sana mabali niya ang ngipin ni Jane. Tumahimik ka. Ang mga tao ay tumingin kay Michael na may takot at pananabik. Basta, kung hinawakan mo siya, sa kabilang banda tumili si Jane at pilit na kumawala sa pagkakahawak ng guard. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kalakas kahit na binalaan siya ni Selena. Ngunit hindi pinapansin ang kanyang sigaw, hinawakan ni Michael ang leeg ni Maria habang hinihingal ito at nanginginig. Nagamit na niya ang karamihan ng kanyang arch energy sa kanyang huling pag-atake at ngayon, wala na siyang gaanong lakas para labanan siya. Ang pulang babala ng system tungkol sa pagpatay sa isang tao ay lumitaw na sa kanyang isipan tulad noong panahon sa kompetisyon ng Heaven's Gate. Dahil hindi niya ito papatayin, hindi niya pinansin ang babala at ngumiti ng masama kay Maria. Isang malamig na lamig ang bumalot sa kanyang gulugad nang makita niya ang ngiti nito at bago pa siya makagawa ng anuman ay sinuntok siya nito sa mukha. Para siyang martilyo na tumitama sa mukha niya at halos madilim. Hindi, tumigil ka. Halos kasabay nito ay may narinig na sigaw mula sa malayo at si Jane naman ang tila kumukulo sa galit. Gayunpaman, hindi niya pinigilan o pinakawalan si Maria. Nanlamig ang kanyang mga mata at walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy niya ang ginawa niyang punching bag. Ang bawat suntok niya ay may sapat na puwersa para mabali ang kanyang mga buto, at pagkatapos ng mabilis na paglapag ng 20 o 30 suntok, tuluyang nawala ng malay si Maria at nagsimulang sumakit ang kamao. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 800 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 800 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 800 badass points. Tuldok. Isang mahabang serye ng mga mensahe ng system ang lumitaw at tumunog sa kanyang isipan, sa loob ng ilang segundo, tumaas ang kanyang badass points. Sinuri niya ang kabuuang bilang ng mga H-points sa interface screen at natuklasan na sa isang kisap mata, nakaipon siya ng kabuuang 6,000 badass points. Ngunit syempre, kung isasaalang-alang mo ang 22,000 badass points na inutang niya pa rin sa sistema, kung gayon sa katunayan ay napakahirap pa rin niya, ngunit ito ay talagang isang magandang ani. Bastos. Galit na nagmura si Jane nang sa wakas ay ginamit niya si Arch para makawala sa pagkakahawak ng guard. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanya at tumalon sa kanya na may hawak na bola ng apoy sa kanyang kamay. Miss Jane, tumigil ka. Wind blast, ngumisi lang si Michael at itinaas ang mga kamay para magpadala ng alon ng hangin para sabog siya sa hangin. Nadaig ng kanyang galit at pagmamataas ang kanyang pangangatwiran at bilang isang presyo, pinalipad siya bago pa man siya ma-atake ng ball ang apoy. Mabilis siyang nahuli ng gwardya sa hangin bago siya bumagsak sa lupa at nagtamo ng ilang sugat. Lightning dash at nang mapagtontong niya ang nangyari, humarap sa kanya si Michael. Gaya ng pagmamahal ni Gaia na patayin si Jane, alam niya kung ano ang mangyayari kung papatayin niya si Jane, kaya naman, sumugod siya kay Michael. Agad nilagay ng guard ang kamay sa espada niya sa takot na saktan ni Michael si Jane pero itinaas ni Michael ang daliri niya at pinigilan siya. Ang mga mata ni Jane ay naglalaman ng hindi mapigilan na galit kaysa sa takot habang siya ay nakangiti. The reason I leave you alive is I don't like wars and I'm not going to start one with your daily because of you. But if you mess with again, you and all the Bradford will know the power behind me, sabi niya sa medyo mahinang boses na tanging si Jane at ang guard lang ang nakakarinig. Let's go! Tumalikod siya at sinabi kay Gaia. Tumanggo siya at ibinigay ang gitnang daliri kay Jane bago sumunod sa kanya sa likod. Agad na lumayo ang karamihan sa kanyang dinadaanan at takot na tumingin sa kanya ngunit maraming kabataan na may mapait na karanasan kay Jane ang tumingin sa kanya na may mga mata na puno ng paggalang at pagsamba. Tinuruan niya ang maliit na diablo ng isang tunay na aral ngayon at nakuha ang kanilang paggalang. Marami syempre ang nag-isip na takot siyang patayin dahil sa katayuan niya bilang anak ni Baron. Ngunit ang mga iyon ay maaaring masira ang kanilang mga sarili gaya ng pag-aalala ni Michael. Ang pagbugbog sa mga gwardya ng mag-isa ay gamulo sa kanyang mga plano at maaaring magdulot sa kanya ng ilang mapait na kahihinatnan, lalo pa ang pagpatay kay Jane, na magpapababa sa galit ng isang makapangyarihang lokal na pinuno. Kaya naman na-bluff siya tungkol sa kapangyarihan sa likod niya kay Jane. Ang dahilan kung bakit tahimik niyang sinabi ay ayaw niyang takutin ang mga potensyal na nagbibigay ng badass points. Paano siya makakakuha ng mas maraming badass points kung ang lahat ay natatakot sa kanya sa pag-aakalang siya ay may makapangyarihang background? Gusto lang niyang mag-isip ng ganoon ang Baron. Ang isang henyong leader na tulad niya ay hindi kikilos ng mabilis nang hindi sinusuri ang lahat ng kanyang impormasyon, at kung tama ang hula ni Michael, bibilhin ng Baron ang kanyang bluff at hindi gagawa ng anumang padalos-dalos kahit na sa loob ng ilang oras. Maaaring gamitin ni Michael ang panahong iyon para lumakas at magkaroon ng makapangyarihang mga koneksyon sa loob ng Bridia. That bitch. Because of her, hindi namin nabili ang kailangan namin. Human, what do we do now? Naasar si Gaia sa ginawa ni Jane na ginugulo ang mga plano nila. Sabihin mo sa akin, halatang wala nang ibebenta sa atin ang Green Heaven, kaya kailangan na nating maghanap ng ibang tindahan, aniya pero umiling si Gaia. You don't understand, Human, no one would sell anything to you, the first thing she will do is blacklist you.
So good luck buying anything in Bradford unless you reveal your star level to the Baron himself. Tama siya at bagamat labis siyang nadismaya sa katotohanang hindi niya kayang patayin si Jane, kinalma niya ang sarili na mag-isip ng ibang plano. Nabili na niya ang gusali sa halagang 20,000 at hindi niya hahayaang masayang ang mga barya. Gayunpaman, hindi niya direktang maihayag ang kanyang sikreto dahil plano niyang sorpresahin ang lahat pagkatapos niyang buksan ang shop. May herbal garden naman ang Sunrise Sect, diba? Kailangan kong gamitin yan, pasok ka, itinaas nito ang manggas at sinenyasan itong idikit ang sarili sa kanya. Gayunpaman, tila nag-aatubili siya, naging napakalakas ka, lalaban ang enerhiya ng iyong kaluluwa. So hindi mo na kayang idikit ang sarili mo sa akin tulad ng dati. Kaya ko pero 2 o 3 oras lang, ani Gaya. It'll be enough, come get in, nakahinga siya ng maluwag ng marinig na kaya nitong gawin iyon dahil ayaw niyang bumili ng kahit ano mula sa sistema para ayusin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa ilang segundo, nag-transform siya sa isang maliit na bola. Sumanib ang light ball kay Michael at nang makita niya ang kanyang bisig, nakita niya muling lumitaw ang tato ng itim na ahas. Magkasama silang tumakbo patungo sa Sunrise Sect kung saan naghihintay sa kanila sina Daniel at Ricky. Pinaandar ni Michael ang lightning dash at lumipat patungo sa direksyon ng Sunrise Sect na parang kidlat. Ang pakikipaglaban sa mga gwardya ay lubos na nagpaunawa sa kanyang kasalukuyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban, kaya ang labanan ay nagbigay sa kanya ng maraming insight sa kung anong bahagi ang kailangan niyang pagbutihin at pagtuunan ng pansin. Halimbawa, masyado siyang umasa sa responsive at hindi nagkaroon ng malakas na hindi nakamamatay na pag-atake. Hoy Gaya, sa tingin mo ba sapat na ang pagkatalo ko sa kanila? Gaano katagal gumaling ang mga tanod? Tanong niya habang nagmamadali patungo sa Sunrise Sect. Bakit mo natanong? Just curious, aniya ngunit alam ni Gaya na may namumuong masama sa kanyang isipan at gusto niya ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Ngunit pagdating sa masasamang bagay, nagustuhan niya ang paraan ng pag-iisip nito at itinuring siyang kapwa makasalanan. Maaari ko pa sanang talunin sila at baldado ang kanilang paglilinang, gayunpaman, ginulo mo sila, lalo na ang huling gwardya. Kung walang anumang mamahaling gamot sa pagpapagaling o mga bahagi, aabutin sila ng 1 taon upang makabangon sa kama, kahit na pagkatapos, kailangan nilang gumamit ng wheelchair o saklay sa loob ng ilang taon upang lumipat sa paligid, kung wala siyang simpatiya sa mga gwardya ay ganoon din ang ginawa nila sa kanya. Paano kung kumuha sila ng healing potion na tinimpla ko? Hahaha, biglang tumawa ng masama si Gaya pagkarinig sa kanya. Pinaplano mong magbenta ng healing potion sa mga gwardya, ang parehong mga gwardya na binugbog mo hanggang kalahating kamatayan noong una, hindi ba? Oo, mayroong 70% pagkakataon na bibilhin ni Jane ang iyong healing potion kung ibebenta mo ang mga ito sa Bradford. Kung isasalang-alang ang paraan ng pagtingin niya sa mga gwardya noong binubugbog mo sila, masasabi kung mayroon siyang malambot na lugar para sa kanila at ayaw niya makita ang kanyang mga gwardya na sira, pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan ng kanilang estado. Kailangan kong sabihin sa iyo na tao, gusto ko ang paraan ng iyong pag-iisip. Thank you, Snakey. Nakangising sabi niya. Don't call me that, sigaw nito sa kanya pero gustong-gusto nitong galitin siya kaya lalo lang siyang ikinatuwa ng sigaw nito. So the last thing you said to her, totoo ba? Bagamat tumahimik ang kanyang pambubulabog kay Jane bago umalis sa eksena, narinig iyon ni Gaya ng malakas at malinaw. Ano sa tingin mo? Imbes na sumagot ay tinanong niya ito para makita kung ano ang gusto niya, tutal hindi naman siya simpleng tao. Sa tingin ko kalahating totoo ang sinabi mo, wala kang pamilya ngunit mayroon kang isang taong makapangyarihan sa likod mo. Paano mo pa natutunan ang alchemy at ang mga kakaibang spell na ginagamit mo? Bahagya siyang nagulat sa sagot nito dahil spot on ito. Ang tanging bagay na namiss niya ay ang makapangyarihang tao sa likod niya ay hindi isang aktwal na tao ngunit ang sistema, ang pinakamakapangyarihang sistema ng badass. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa sistema dahil tanga lang ang gagawa noon. Tama ba ako? Tanong ni Gaya at naramdaman niya ang bahid ng pagmamalaki sa boses nito. Siguro, ang sagot niya at pagkatapos ng ilang minuto, nakarating na sila sa labas ng Sunrise Sect. Ang sect ay matatagpuan sa pagitan ng Rivertown at Bradford. Hanggang ngayon ay hindi niya masyadong pinapansin ang lokasyon ngunit ngayon ay inis kanya ang lahat habang patungo sa kanyang bahay. Isa itong lupain na may magagandang hanay ng bundok at matataas na taluktok ng bundok. Ang natural na enerhiya ng Arco ay mayaman sa tuktok ng bundok kumpara sa base ng bundok o paanan. Kahit saan siya lumingon, wala siyang makita kundi ang malalagang berdeng damuhan at iba't ibang laki ng kabundukan. Ang eksena ay malabo na kahawig ng Torre A Castello ng Italia, mas berde at mas maraming burol. Kung ang lugar na ito ay nasa lupa, isa na sana itong paraiso para sa mga trekker ngunit nagtaka siya kung bakit o ilang halaman na nakapaligid sa mga gusali ng sekta ang natuyo. Dagdag pa sa ganda ng lugar, napaliligiran ng mahinang hamog ang mga bundok. Ang lugar na ito ay tunay na nagbigay ng banal at marangal na pakiramdam. Ang bulubunduking ito ay tinawag na Scarlet Summit bago ito pinangalan ng Sunrise Mountains ng mga nagtatag ng Sunrise Sect. Hindi mabilang ng mga taluktok ng bundok ang kumalat sa kabundukan. Sinasabing ang founder ng Sunrise Sect ay nakadiscover ng isang underground arch energy vein dito, sa makatuwid, inukupan niya ang lugar na ito at itinatag ang Sunrise Sect. Gayunpaman, ang ugat ng enerhiya ng sekta ng Sunrise ay humina at humihina sa paglipas ng panahon at naging isa sa maraming dahilan para sa kasalukuyang sitwasyon ng sekta. Ang ugat ng enerhiya, bukod sa ito ay nakapagbibigay ng pinakamahusay na kapaligiran sa pagtatanim at nakakalap ng mga natural na enerhiya, ay isang representasyon din ng kapalaran. Ang bawat isa sa tatlong malalaking sekta ay sinakop ang lupain na may mga ugat ng enerhiya, ito ang dahilan kung bakit sila ay walang hanggang masagana at nakagawa ng hindi mabilang na mga henyo. Ang ganda ng lugar na ito. Huminto sa paanan, tinitigan niya ang magagandang tanawin na puno ng maliwanag na fog at hindi niya maiwasang purihin ito. Maganda ngunit mahina ang densidad ng enerhiya ng arch, hindi nakakagulat na hindi sila makagawa ng makapangyarihang mga magsasaka gaya ng iba pang tatlong sekta. Boses ni Gaya ang umalangaw sa kanyang isipan at ang reaksyon nito ay hindi katulad ng kay Michael. Ang kanyang karanasan ay mas mayaman kumpara sa kanya. Ang isang maliit na sekta tulad ng Sunrise Sect ay hindi kwalipikado na maging rango sa Noveland. Your Royal Highness, pwede bang umalis ka na sa braso ko? Sarkastikong sabi ni Michael. Sandali, ang ganda mo pala, ungol nito at humarap sa kanya sa anyong tao. Pareho silang nagsimulang kumilos para maglakad paakyat ng bundok. Kuya Ghost, Master Ghost, nang makaakyat na sila sa kalahati ng bundok, nakarinig sila ng ilang mga sigaw, at pagkatapos ay lumakad patungo sa kanila ang ilang mga batang babae na nakasuot ng kulay kahel na damit na may malawak na ngiti sa kanilang mga mukha.
Ngunit nang makita ng ilan sa mga batang babae si Gaia na nakatayo sa tabi niya, nawala ng kulay ang kanilang mga mukha at parang pinanghinaan ng loob. Mabilis na pinalibutan ng iba si Gaia at curious na tumingin sa kanya. Ikaw dapat si Ate Aelia. At sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinagot niya ang kanyang trademark na mapang-uyam na saloobin habang nagtatawanan ng mga babae. Katulad ka lang ng sabi ni Teacher Mark, hehe. At Kuya Ghost, may napatay ka ba sa daan? Amoy dugo ka. Tanong ng isa sa mga babae na nakakunot ang noo. Bugbugin mo na lang ang ilang guard sa Bradford, casual niyang sabi at nagpatuloy sa paglalakad paakyat ng bundok. Yeah, the guards of Bradford Baron's daughter, halos madapa ang mga babae nang marinig nila si Gaia at parang kinilabutan. Oh my god, you messed with Evil Jane. Please tell me, wala kang ginawa sa kanya. We left that bitch unharmed. For now, she shamelessly boasted to the girls while he chose to remain silent than spoiling her moment. Dahil kaibigan daw ni Ghost si Gaia, hindi siya kinukutya ng mga babae sa pagiging isang mortal na babae habang patuloy na inilarawan ni Gaia ang lahat ng nangyari sa Bradford at nakasentro sa kanyang sarili bilang pangunahing karakter. Tapos pinigilan ako ni Ghost na turuan ng leksyon ang guard, kung hindi niya ako pinigilan, ilang buto pa sa katawan niya ang nabali ko, napatigil siya sa paglalakad at tinitigan siya pero binigyan siya nito ng let me have my moment, look habang bumantong hininga at nagpatuloy sa paglalakad paakyat ng bundok. Talagang nagulat siya sa talento nitong pagsisinungaling ng napakakumbinsi dahil ang mga babae ay nagsimula ng maniwala na nakipag-away siya sa mga gwardya sa tabi niya sa kabila ng pagiging isang mortal. Sa pagtingin sa mga batang babae na kumakain mula sa kanyang mga kamay at walang sinabi si Michael, si Gaia ay nagsinungaling sa kanyang mga ngipin ng mas matapang at nasiyahan sa pagsamba at paghanga sa mga mata ng mga batang babae. Bagamat natakot ang mga babae sa katotohanan nakipagkulitin lang ang dalawa sa isa sa pinakamaimpluwensya at delikadong tao sa Bridia, hindi maiwasan ng mga babae na humanga sa kagitingan ni Ghost at pagkatapos ng kwento ni Gaia, hinangaan din nila ang tapang ni Gaia, syempre, si Michael lang ang nakakaalam ng ipinagmamalaki ni Gaia na walang iba kundi hogwash. Sect Leader Claire, Brother Ghost is back, si Jack, na nakita si Michael sa kanyang tahanan mula sa malayo, ay mabilis na tumakbo sa mansyon ni Claire at ipinaalam sa kanya. Si Elder Reiner at Elder Mark ay abala sa pagtuturo sa mga estudyante habang sina Claire at Elder Miles lamang ang lumabas ng gusali upang salubungin si Ghost. Mabuti at gumaan ang mood ngayon ni Claire nang gumaling si Elder Sandra pagkatapos uminom ng pil na gawa-gawa ni Michael ngunit hindi niya alam na malapit nang bumagsak ang kanyang kalooban. Habang sinusundan nila ni Elder Miles si Jack sa tahanan ni Michael, abala si Michael sa pag-scroll sa seksyon ng tela ng system. Gustong-gusto niya ang mga itim na damit at kahit na sinala niya ang seksyon upang ipakita lamang ang mga itim, naiwan pa rin siya sa isang malaking bilang ng mga pagpipilian. Tuxedo. Magmumukha akong freaking clown sa mundo kung magsuot ako ng tuxedo. Kung magsusuot siya ng tuxedo sa mundong ito ay magiging tulad ng isang dalagita sa gitna ng isang grupo ng matatandang babae, siya ay nasa spotlight. Sapat na siya sa pag-akit ng masasamang tao tulad ni Jane. System, may Black Panther outfit ka ba? Excited niyang tanong sa sistema matapos maalala ang itim na outfit na suot ni King T'Challa sa Black Panther movie. Gayunpaman, natigil ang kanyang ngiti sa kanyang mukha nang ipakita sa kanya ng sistema ang vibranium armor ng Black Panther na nagkakahalaga ng 500,000 badass points. Buti na lang, hindi niya gusto ang vibranium outfit kundi ang King T'Challa robe na suot niya noong I Welcome ni T'Challa si Bruce Banner sa Wakanda. Not this armor system, yung itim na robe na suot niya sa movie, then in few seconds, the outfit finally appeared in front of him with its stats. Pangalan ng item, T'Challa King Robes. Katatagan, 1 taon. Mga espesyal na katangian, wala. Presyo, 500 badass points. Galing, para sa Wakanda. Masayang tumawa siya at nilagyan ng outfit. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbili ay ang Neo costume ay nagsimulang umamoy dugo at isinuot niya ito mula nang siya ay dumating sa mundong ito, kaya oras na para sa kanya upang mag-makeover. Pagkatapos ay isinuot niya ang Mark 3 grappling hook sa ilalim ng kanyang manggas at umalis sa sistema. Matagal bago magpalit ng damit si Young Master Ghost, sabi ni Ricky, na nasa mataas na mood na iniisip ang kanyang buwan ng sahod. Halatang hinahalungkat ni Young Master Ghost ang kanyang damit para pumili ng isa, sagot ni Daniel nang hindi na makapaghintay si Gaia sa labas at nagmamadaling pumasok ng bahay para hilahin siya palabas. Bakit ba ang tagal niya? May makeup ba siya o parang girls? Reklamo ni Gaia. Hindi siya ang uri ng babae na maghahanda sa loob ng ilang oras na suot ang lahat ng pampaganda mula sa itaas hanggang sa ibaba. Noong siya ay isang prinsesa, bihira siyang magsuot ng magarbong tela o pampaganda, at sa halip, ginamit niya ang perang inilaan para sa kanyang personal na gastos upang suhulan ang mga opisyal at ministro sa Nagaland. Dahil lamang sa mga suhol na ito, nakatakas siya sa kulungan bago ang kanyang madrasa, ang kasalukuyang reyna ng Nagaland ay nagutos sa kanyang mga alipors na patayin siya. Nadismaya na siya sa paghihintay sa kanya at nang makita niya itong nakatayo sa harap ng salamin at sinusuri ang buhok nito, nagalit siya. Ang pagtingin niya sa kanyang refleksyon ay parang isang asawang lalaki na ninanamnam ang kagandahan ng kanyang asawa sa unang pagkakataon. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sigaw niya, kahit na nakikita niya ang kanyang sarili sa window ng status ng system, ang pagtingin sa salamin ay may kakaibang pakiramdam, at gusto niya ang nasa salamin. Jeez, quit shouting and let me correct my hair. Sa lupa, maikli ang haba ng buhok niya pero ngayon, hanggang balikat na ang buhok niya na nangangailangan ng ilang oras para makatali. You're weird as hell, now come out. Everyone is waiting for you, napabuntong hininga siya at sinundan siya pabalik sa labas kung saan nakita niya ang mga babae na nagkukwento ng mga pangyayari kay Sect Leader Claire. Nanginginig sina Daniel at Ricky habang namumutla si Claire. Ghost, totoo ba? Inatake mo ba ang mga bantay ni Jane? Tanong ni Elder Miles habang nanginginig ang boses sa takot. Gayunpaman, si Michael ay tila kalmado at ngumiti kay Claire at Miles. Hindi ko sila inatake nila muna ako, ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, diretso niyang sabi ngunit hindi nito nabawasan ang kanilang takot. Sect Leader Claire, I want some herbs and items from the sect, pwede ko bang kunin? Habang si Claire ay gulat na gulat pa rin at si Miles ay naghahanap ng mga salita, mahinahon niyang tinanong siya. Oo, hindi maayos na pinoproseso ng kanyang isipan ang kanyang narinig at nasabi ng likas. Daniel, Ricky, go to Rivertown and hire me to Pegasai, utos niya sa mga bagong recruit niyang alipors habang mabilis silang tumango sa kabila ng kanilang pagkabigla. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang lagayan ng mga barya at sinenyasan si Jack na akayin ng daan patungo sa herbal garden. Hindi rin pinansin ni Gaia si Elder Miles at ang mga babaeng disipulo habang sinusundan siya nito sa likuran.
Ano ang punto ng pag-aalala ngayon? Bukod sa ayaw ni Michael na aliwin sina Claire at Miles at saganang kanya, ang mga taong ito ay kailangang magpalaki ng gulugod. Kung may gustong sirain ang sektang ito, ginawa na nila ito. Kuya Ghost, habang papunta sila sa Herbal Garden, ibinuka ni Jack ang bibig para magtanong pero pinigilan siya ni Michael sa kalagitnaan. Jack, walang aatake sa sekta, hayaan mo lang akong harapin si Jane. Matapos sundan si Jack ng ilang minuto, nakarating na sila sa Herbal Garden. Walang gaanong halamang gamot at kahit na ang pagtawag dito ay hardin ay medyo sobra na. Isang bungkus lamang ng mga kaldero na may mga halamang gamot ang nakikita niya at halos lahat ng lupain ay walang iba kundi damo. Sa kabutihang palad ay mababa ang kanyang inaasahan at sa makatuwid, hindi niya inaasahan ang marami mula sa hardin. Dumiretso siya sa hardin at pumitas lahat ng 20 halamang gamot sa hardin habang bamuka ang bibig ni Jack dahil ito na lang ang natitira sa kanila. Bakit gulat na gulat ka? Mga pangkaraniwang halamang gamot lang ito. Flop, hinampis ni Gaia ang likod ng ulo ni Jack at sinabing habang si Michael ay natapos ng mamitis ng lahat ng mga halamang gamot na kailangan niya para mag-concoct ng ilang mga table tasks. Siyempre, hindi ito ang mga table tasks na una niyang pinlano ngunit ito ang magsisimula sa kanyang master plan. Sa mga Pildores, kaya niyang mag-concoct at potion na may timpla niya, kailangan pa niya ng payo ni Gaia. Alia, sumunod ka sa akin, kailangan kitang makausap. Flop. Napaiyak si Jack dahil sinampal niya ulit si Jack ng walang dahilan bago sumunod kay Michael sa kalapit na building. Tao, anong plano? Maraming bagay ang magagawa ko sa mga tabletang ito, ngunit sa tingin ko ang mga healing potion at revitalizing pills ay magdadala ng mas maraming tao at pera. Ang mga tabletang pampasigla ay mga Pildores na maaaring maglinis ng katawan upang maalis ang mga dumi ng katawan na magpapataas ng bilis ng paglilinang. Sa pamamagitan ng pag-inom ng hindi gaanong purong mga table tasks at potion, ang mga katawan ng mga magsasaka ay magkakaroon ng mga dumi sa daloy ng dugo at ang mga pampasiglang tableta ay isang paraan upang alisin ang mga dumi. Magandang mga pagpipilian, ano pa ang maaari mong gawin sa kanila? Mga booster ng Arch Energy, pagpapalakas ng lakas, at mga table tasks sa pagpapalaki ng dibdib na talagang kailangan mo. Okay, teka naikuyom niya ang kanyang kamao nang bumalatay sa mukha niya ang galit at gulat. Gustong-gusto niya itong galitin sa pamamagitan ng panunokso, marahil ay minahal niya ito ng kaunti. Ikaw pervert asshole. Dinampot niya ang vase at ibinato sa kanya na tinutukan ang mukha nito ngunit madali niyang nasalo ang vase. Pagkatapos ay inilagay niya ang vase malapit sa kanya. Hindi ko kailangan ng mga tabletang iyon, bulag kang bastard. Sa kabila ng galit, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ipagmalaki ang kanyang malawak na dibdib. Balik sa paksa, aling mga table tasks ang sa tingin mo ay makakaakit ng mas maraming tao. It took few seconds to calm her down and when she calmed, she gave her opinion. Ano man ang gawin ng isang 5-star na alchemist, bibilhin ito ng mga tao, ngunit kung isasaalang-alang namin na wala kaming maraming sangkap na magagamit, inirekomenda kong magbenta kami ng mga healing potion, revitalizing pills, at arch energy boosters. Mayroon ka bang presyo para sa lahat ng mga tabletang ito? Ilang segundo pa niyang pinag-isipan ang tanong tungkol sa mga presyo bago ito sinagot. Healing potion, 13,000 gold coins, revitalizing pills ay mabibili ng 11,000 at arch energy boosters, I'd say 10,000 para kay Gaia, ang mga halagang ito ay simpleng ngunit para kay Michael na halos walang natitira sa mga gintong barya ay naging labis na masaya. Bukod pa rito, ang lahat ng ito ay mga low-level na table tasks at potion na kailangan niyang gawin dahil sa kakulangan ng mga sangkap ngunit sa sapat na badass point, makakabili siya ng mga pambihirang buto ng damo mula sa tindahan at palagwin ito sa sekta sa halip na bilhin ito sa mga tindahan. Matapos makita ang napakalaking presyo ng mga halamang gamot sa system store, napagpasyahan niya na magiging matipid ang pagbili ng mga buto na mas mura kaysa sa mga halamang halaman at itanim ang mga ito sa hardin ng sekta. Ang seedpack ay nagkakahalaga ng 6,000 badass points at dagdag na 1,000 para sa isang compost na magpapalago ng mga halamang gamot sa loob ng 2 araw. Ang seedpack na ibinebenta ng system ay may iba't ibang mga pambihirang halamang gamot at mga bagay na maaaring ihanda at itimple ng mga espesyal na table tasks at potion. Sige, Gaia, oras na para kumita ng matamis na ginto. Young Master Ghost, ito ba ang iyong tindahan? Sa gitna ng abalang mataong mga kalye ng Bradford, 2 Pegasus o Pegasi ang dumaong sa kalye habang 2 kabataan, isang batang babae at isang lalaki na nasa edad 30 anyos ay bumaba sa lupa. Obviously, ang 2 binata ay sina Michael at Ricky, ang dalaga ay si Gaia at ang huli ay si Daniel. Ang nagtanong ay si Ricky. Tila, nanlaki ang mga mata ni Ricky sa pagkagulat, ngunit ang kanyang nagulat na mukha ay naging madilim matapos makita ang walang laman na loob ng shop. Ricky, Daniel, imbes na dumiretso sa tindahan ay tinawag ni Michael ang 2 alipors para humakbang palapit sa kanya. From here on, call me Master Ghost. Drop the young. Ang awkward talaga, lalo na kapag ginamit mo, napatingin siya kay Ricky nang sabihin ang huling bahagi. Uutusan sana sila ni Michael na tawagin siyang Sir, ngunit tila sa mundong ito, ang pagtawag sa isang tao na Master ay mas magalang kaysa sa pagtawag sa kanya, Sir. For the young part, nakaramdam siya ng awkward nang may tumawag sa kanya ng young Master, lalo na ang isang taong mas matanda lang sa kanya ng 1 taon o 2 tulad ni Ricky. Itinagilan ni na Ricky at Daniel ang kanilang mga ulo at natatarantang tumingin sa kanya ngunit ilang saglit pa ay tumango ang mga ito dahil wala silang planong sumalungat sa kanyang utos kung isasaalang-alang ang bayad na ipinangako nito. And I'd like to hear them call me your Royal Highness, bamantong hininga si Gaia. Kayong dalawa ilagay ang Pegasus sa gilid at linisin ang lugar na ito. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang pampalamuti na bagay mula sa kanyang tindahan ng system upang palamutihan ang kanyang tindahan. Kabilang dito ang mga bagay tulad ng wallpaper, magarbong sofa at mga upuan sa modernong estilo, ilang dekorasyong palamuti para sa salamin na bintana, at ilang makukulay na ilaw na hindi pa nakita ng sinuman sa cultivation world. You got another one. Pagkalapag niya ng sofa, hindi na itago ni Gaia ang pagkagulat pero mabilis niyang nilapag ang puwitan niya sa malambot na sofa. Quit playing and come help me with this, you damn snake, kumatok siya sa ulo habang tumatayo na minamasahe ang ulo niya kung saan siya kumatok. Jerk. Namiss ni na Daniel at Ricky ang munting away na ito nang magsimula silang apat na maglinis at mag-adorno ng tindahan. Sa tulong ng 2 masisipag na alipors at isang tamad na ahas, mabilis niyang ginawa ang kanyang trabaho. Ikinalat niya ang lahat ng magaganda, modernong mga dekora sayon sa paligid ng tindahan na nag-iilaw sa mga ilaw gamit ang arch energy.
Unti-unti itong napapansin ng mga taong gumagala sa kalsada at nagulat sila sa kanilang nakita ngunit dahil sa madilim na kurtinang nakatikip sa mga bintana ay hindi pa rin nila maaninag ang mga nangyayari sa loob. Halos 2 oras silang nagtrabaho at kahit umalis ang ilan sa mga nakamasid, hindi nagtagal, marami pang ibang tao ang dumating. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay lahat ay napaka-fancy at may kasamang mga bagay na hindi pa nila nakikita noon. Kahit pansamantala lang ang mga dekorasyon, ginawa niya ang lahat para maging maganda ang tindahan. Sa wakas, matapos ang lahat ng mga dekorasyon, bumili siya ng isang higanteng blanko na tabla at inilagay ang mga ito sa lupa. Anong pangalan natin sa shop natin? Siyempre, kailangan niya ng badass na pangalan para sa shop dahil hindi niya planong gawin ang isang tindahan ngunit lumikha ng isang imperyo ng mga negosyo. Aelia Alchemy. Aelia Alchemy. Tulad ng nag-iisang bata na nakagawa ng takdang aralin, itinaas ni Gaia ang kanyang braso at tuwang-tuwang sumigaw. At tulad ng mga bata na hindi gumagalaw sa takdang aralin, si Ricky at Daniel ay nagkatitigan ng awkwardly. Gusto mo, Humph? Wala kang taste. She pouted pero hindi siya pinansin at pinili niya ang mas magandang pangalan. Ang Maharlika. Sino ang magpapangalan sa isang tindahan na The Majestic, naisip ni Gaia, at pati ang dalawang alipors ay sumimangot. Yes, we named this shop The Majestic, naisip niya ang daan-daang sangay sa buong mundo na may pangalang Majestic. Sa pag-iisip pa lang, nakaramdam na siya ng sobrang saya. Isang angkop na pangalan para sa isang alchemy empire. Are you seriously thinking to name this shop The Majestic? She air-quoted the last 2 words and snickered. Just imagine, kumapang siya palapit habang nakalagay ang kamay niya sa leeg niya and surprisingly, hindi siya tumutol. Daan-daang mga tindahan, sa buong mundo, The Majestic. At kapag itinayo natin ang ating pangunahing punong tanggapan, matatawag natin ang lugar, The Majestic City, gaano kostig iyon. Kapag nilagay mo yan, parang hindi naman masama, sabi niya habang nakalagay din ang kamay niya sa leeg niya. Parehong napakamot sa batok sina Daniel at Ricky na nakatingin sa dalawa. Ngayon, sino ang magsusulat ng pangalan sa pisara? Tanong niya na nakatingin kay Gaia habang inaasahan niyang isusulat niya ang pangalan na isinasaalang-alang ang kanyang sulat kamay na pangit. Kadalasan, ang mga batang babae ay magkakaroon ng magandang sulat kamay kumpara sa mga lalaki, sa makatuwid, siya ay tumingin sa kanya. Give me the brush, pagtingin niya sa titig niya, she rolled her eyes and grabbed the brush to write the name on the board. After a few minutes, she finished writing the name and it looked gorgeous, it even shocked Michael because her handwriting looked computerized. Yan ang gawin mo, bumungad sa mukha niya ang pagmamalaki sa kanyang trabaho at pagmamataas. Nang hindi nagbibigay ng anumang maiinis na komento, sinenyasan ni Michael sina Ricky at Daniel na isabit ang karatula sa labas. Nang makita ng mga tao ang karatula at ang tindahan, labis silang nagulat. Sa lahat ng mga gusali sa Bradford City, napakabihirang makakita ng ganitong bago, matalino, at mukhang modernong tindahan. Ang tindahan na ito ay may kakaibang pangalan din, The Majestic. Tuldok. Hoy, narinig mo na ba ang balitang binugbog ni Ghost ang mga bodyguard ni Jane, sa harap niya? Narinig ko na ang balitang ito, sobrang dami niyang bola kung tatanungin mo ako. No but I bet na-realize na niya sa ngayon kung sino ang nakipagkulitan niya at hindi na bumalik sa Bradford. That's baloney, nagbukas lang siya ng tindahan. The Majestic ang pangalan. Diyos ko, talaga, magbukas kaya ng tindahan ang lalaking iyon. Sinong maglalakas loob na bumisita sa kanyang tindahan? Exactly, sayang at hindi pa nagbubukas sa publiko ang tindahan niya. I wonder what its main commodity. Nabalitaan ko na may balak siyang magbenta ng karne. Hindi, nabalitaan kong magbubukas siya ng bahay aliwan at ang kasama niyang babae ay ang paninda. Tuldok. Walang ideya si Michael tungkol sa mga alingaw-ngaw at mga kwentong kumakalat sa buong Bradford tungkol sa kanyang tindahan. Ang mga bahagi at ang mga table tasks ay hindi masyadong komplikado. Hangga't magagamit ang mga sangkap, lahat ay madaling gawin sa loob ng ilang minuto. Bilang pangunahing haligi ng tindahan, si Alchemist, ang maaari niyang gawin ay mag-concoct ng mga table tasks at magtimpla ng mga potion habang si Ricky at Daniel ay nagbabantay sa labas. Isinulat naman ni Gaia ang mga epekto ng bawat tableta at gayuma sa billboard para makapag-order ng naaayon ng mga customer. Ngayon, handa na ang lahat. Okay, magtakda tayo ng maliit na layunin na kumita ng 300,000 ginto sa isang araw ng pagbubukas. Mahinahon niyang sabi sa tatlo na nasa harapan nila. Nang marinig ang kanyang layunin, natakot sina Ricky at Daniel dahil alam lang nila na isa siyang alchemist ngunit wala silang ideya kung anong bituin na alchemist siya. Nagpaplano ba siyang kumita ng 300 ginto sa isang araw ng pagbubukas? Paano ito magiging posible? Hindi alintana kung ang dalawa ay naniniwala o hindi, siya ay lubos na tiwala sa kanyang sarili, gayon din si Gaia. Sige, Aelie, ilagay mo sa labas ang menu, at kumita tayo. Pera, sumigaw si Gaia ng may masiglang espiritu at humakbang patungo sa labas kung saan maraming usyosong manunood ang nagkukumpulan. Pinag-uusapan ng maraming tao ang mga kalakal ng tindahan dahil ang estilo ng pagsasaayos ay napakabago na wala sa kanila ang nakakita ng anumang katulad sa nakaraan. Gayon din, ang ilang mga tao ay naghihintay na masaksihan ang galit ng Baron sa pambubugbog sa mga bodyguard ng kanyang anak. Sa wakas, inutusan niya si Ricky na tanggalin ang mga kurtina at hayaan ang mga tao sa labas na magpainit sa kaluwalhatian ng kanyang bagong tindahan. Palibhas ay lubos na nagulat, lahat ng nanunood ay tumitig sa tindahan ng may pagkamausisa. Kasabay ng pagangat ng mga maitim na kurtina, isang tipikal na Manhattan boutique style shop ang natano ng mga manunood. Lahat ng mga nanunood ay lubos na nagulat at natulala. Galing, ang ganda talaga. Tingnan mo nga, nakaka-turn on talaga ako. Wow, tingnan mo ang mga walang bitik na bintana at ang loob. Tingnan mo, parang alchemy store ito. Wow, ang isang healing pill ay nagkakahalaga ng 13,000 gold. Shit, may binibente siyang revitalizing pills. I can't afford this is daytime robbery. Bakit hindi niya ninakawan ng hari? Habang sinimulang basahin ng mga manunood ang menu sa mga billboard, nanginginig sila nang makita ang mga presyo. Nanlaki ang mga mata nila sa sobrang gulat. Diyos ko, ito ay dapat na isang masamang tindahan. Nang marinig ito, hindi na nag-react si Michael bagkos ay hinintay niyang isulat ni Gaia ang huling bahagi sa pisara. Humiga siya sa sofa at nirelax ang katawan. Ang tindahan ay puno ng mga tao, ngunit walang sinuman ang nangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong at gumawa ng order dahil ang lahat ay napakamahal. Oh, sandali, tumingin ka doon. Biglang sumigaw ang isang lalaki sabay turo sa shop sign matapos magsulat si Gaia.
Holy moly, 80% pure pills. Oh my god, ang mga pills at potion ba ay gawa ni Alchemy King Gabriel? Kung totoo ito, ang presyo ay talagang napakamakatwiran. Hindi ito maaaring totoo. Isipin mo na lang, walang tindahan si Lord Kesek kahit saan. Oo, tama ka. Kung sa kanya ang tindahan na ito, dito sana siya pumunta. Kuwait, bukod dito, ang mga presyo ay talagang mataas, kaya walang sino man ang gustong sumubok ng anuman. Ngunit ang mga nakasulat na pagpapakilala ay talagang nakakaakit, lalo na para sa mga magsasaka na ngayon ay nakakaranas ng isang bottleneck sa pagbuo ng kanilang mga kapangyarihan. Desperado silang umakyat sa mas mataas na yugto sa maikling panahon. Kaya naman ang presyo ng Arch Energy Boosters na ginawa ni Gabriel ay umabot sa 15,000 gold coins sa auction. Ngayon, kailangan lang ng isa na gumastos ng 10,000 coins at posibleng ma-enjoy nila ang parehong epekto gaya ng pagkakaiba sa pagitan ng Gabriel's Pill at dito, 4% lang. Excuse me miss, what if I fail to get into a higher stage after I take your Arch Energy Booster? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa level 2 ng body refining stage. He is the master of the Vincent family, a very influential family in Sartan. Hindi ko akalain na pupunta siya dito ng mag-isa. 20 taon na raw siyang nasa bottleneck, sa tingin ko ay hindi na siya makapasok sa susunod na yugto sa buhay na ito nang walang makapangyarihang tableta o bahagi. Sa tingin ko gusto niyang kunin ang pagkakataong ito. Anyway, dapat sabihin niya sa amin kung ano ang gagawin niya kapag hindi gumana ang pill. Kuwait, biglang napatingin ang lahat kay Gaya habang inis kanya ang lalaki mula itaas hanggang ibaba. Makalipas ang ilang segundo, pumayag siya sa lalaki. Kung ang lalaking ito ay kumuha ng Arch Energy Booster na mas dalisay kaysa sa 80%, masisira niya ang bottleneck at pagtagumpayan sa susunod na yugto. Ghost, tumalikod siya at tumango kay Michael. Dahan-dahan siyang umupo ng diretso sa sofa. Ayon sa iyong kasalukuyang estado, kung kukuha ka ng 80% purong Arch Energy Booster, ginagarantiyahan kita na makakalusot ka sa susunod na antas, kung hindi, babayaran kita ng 10 beses ang halaga ng pill. Nang makita ito, huminga ng malalim ang mga tao sa kasalukuyan. Hindi lamang siya nagbigay ng garantiya ngunit sinabi rin niyang babayaran niya siya ng 10 beses sa orihinal na halaga ng produkto. Talaga, magbabayad siya ng 100,000 gold coins. Medyo nag-alinlangan si Master. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 gintong barya ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Kinailangan niyang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng anumang hakbang ngunit ang kumpiyansa na boses at garantiya ni Michael ay medyo nagbigay tiwala sa kanya na tanggapin ang sugal. Sa sandaling ito, marami pang manunood ang dumating. Huwag mo siyang dayin. Siguradong nagsisinungaling siya. Oo, walang maglalakas loob na humingi ng kabayaran sa kanya kung ang tableta ay walang epekto na sinasabi niya. Alam niyo na kung sino talaga siya, wala kayong magagawa sa kanya. Kuwait, pagkarinig nito, lahat ng tao sa kasalukuyan ay sumang-ayon. Oo, kahit peke ang tableta, walang maglalakas loob na humingi ng kabayaran sa kanya, lalo na pagkatapos niyang bubugin ang mga bodyguard ni Jane. Bang! Biglang sumugod si Gaya patungo sa mga tao na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Ah, anong ginagawa mo? Ang ilang mga nanunood ay kinaladkad palabas at itinapon sa kalye ng kanya habang si Michael ay nakaupo pa rin ng hindi napigilan dahil masama ang mga ito para sa kanyang negosyo. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanilang mga dibdib ng napakalakas habang nagmumula sa kanilang dibdib ang mga ingay na nakakabasag ng buto. Sa susunod na minuto, lahat sila ay nagsimulang tumalsik ng dugo at nahimatay. Mga bastos talaga kayo. How dare you speak ng masama sa shop natin, The Majestic. Ngumisi si Gaya at kahit isa lang siyang mortal ay walang nang ahas na magtaas ng daliri sa kanya dahil kay Michael. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa tindahan habang ang mga tao ay umatras at nagsisiyalisan. Napagtanto nila na hindi lamang si Michael kundi ang kanyang magandang kaakit-akit na kasintahan ay isa ring malupit na demonyo. Kung hindi mo kayang bilhin ang aming mga produkto, walang problema ngunit kung maglakas loob kang magsalita ng masama tungkol sa aming establishmento, sisipain ko kayong lahat. Galit at natulala ang lahat kasama sina Ricky at Daniel. Kanina lang, she seemed so harmless and cute but in a few seconds, she turned into a scarier version of Jane or even worse. Kahit na sa kanyang mortal na katayuan, siya ay mayabang, at isipin, kung siya ay may antas ng paglilinang ng ghost. Damn! Kahit ang girlfriend niya ay saktong katulad niya. Asong babae, how dare she treat them like this? Pero napansin nilang lahat si Michael na kalmadong nakatayo doon kaya walang nagbuka ng bibig para magreklamo sa inasal ni Gaya. As far as Michael was concerned, most of these poor bastards can't afford his price and don't care about their feelings. Tulad ng sinabi ni Gaya, kung mayroon silang lakas ng loob na magsalita ng masama tungkol sa kanyang tindahan, mas mabuting maging handa na silang masipa ang kanilang mga asno. Ghost, dahil nagpapatakbo ka ng isang negosyo, hindi mo dapat tretuhin ang mga customer ng ganito, sabi ng pamilya ng master ng Vincent. Sa Majestic, inuuna namin ang mga customer pero hindi rin namin kinukonsinti ang anumang uri na maling pag-aangkin laban sa aming mga produkto, mahinahong sabi ni Michael habang ang mga tao sa kasalukuyan ay natulala. Unahin ang mga customer. Seryoso. Umiling din ng master ng Vincent family. Ghost, as a businessman, you should always be honest. Sabi mo kung hindi 80% pure ang products, ibibigay mo sa amin ang 10 beses sa original value ng produkto, sinasadya mo ba talaga? Alam ng lahat kahit na ang mga table tasks at potion na ginawa ni Gabriel ay hindi magiging 84% puro sa lahat ng oras ngunit sinabi ni Michael kung hindi. Of course I mean it. Buy or don't? It's your choice. Nagkibit balikat siya. Fine. Narito ang 10,000 gold coins, bigyan mo ako ng Arch Energy Booster. Ang master ng pamilya Vincent ay naglabas ng isang kulay abo na cube at inilagay ang cube ng mabigat sa mesa sa tabi ni Michael. Gayunpaman, hindi kinuha ni Michael ang cube ngunit sa halip tumango siya kay Gaya upang i-proseso ang bayad. Mabilis na lumapit sa kanya si Gaya at kinuha ang pay cube. 10,000 gold coins, sabi niya na walang kahit anong ekspresyon sa mukha. Kinasusuklaman ng lalaki ang kanilang saloobin ngunit sa nagngangalit na mga ngipin, inilagay niya ang kanyang kamay sa kubo habang ang isang asul na holographic na imahe ng 10,000 ay lumitaw sa itaas ng pay cube. Sa ilang segundo, isang maayos na nakasalansan na 10,000 gintong barya ang lumitaw sa mesa. Si Ricky at Daniel at ang bawat taong nakakita sa eksena ay bumaantong hininga at tumingin sa ginto ng may kumikinang na mga mata. Para kina Ricky at Daniel, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng napakalaking halaga ng malapitan.
Tuwang-tuwa si Michael na makita ang kumikinang ng mga gintong barya ngunit na-control niya ang kanyang emosyon at inutusan ng sistema na kunin ang mga barya sa kanyang imbakan. Maghintay ka sa waiting area hanggang sa tawagin kita, sabi ni Michael. Mabilis na humakbang si Ricky at sinenyasan ng lalaki patungo sa linya ng mga office chair habang sinusundan ng lalaki si Ricky. Samantala, hinintay ng lahat na makita ang 80% purong Arch Energy Pill at iniskan ang buong silid upang makita kung saan niya inilalagay ang mga table tasks. Hanggang ngayon, hindi mahanap ng mga tao ang isang tableta sa tindahang ito at inaasahan na kukunin ni Michael ang tableta mula sa kanyang space ring na wala sa kanya. Ang tindahan ay nahahati sa dalawang halves sa pamamagitan ng isang glass wall. Ang kalahati ay ang waiting area kung saan nakahanay ang mga magagarang upuan sa opisina para sa mga customer at isang malaking comfy executive chair at table para sa gaya. Ang kalahati sa likod ng glass door ay ang domain ni Michael. Dahil pansamantalang lugar ang tindahang ito, isang malaking sofa lang ang inilagay niya at wala nang iba. I like this chair. Habang ang lahat ay nakatingin kay Michael, umupo si Gaya sa executive chair niya at mapaglarong inikat ang upuan. Whoosh! Sa kabilang bahagi ng salamin, binaliktad ni Michael ang kanyang kaliwang kamay, inilantad ang kanyang palad at ipinakita ang isang matingkad na pulang apoy na umaaligid dito. Anong ginagawa niya? Isasama ba niya ang mga table tasks? Idiot, tingnan mo walang pagan. Kung ganoon, ano ang ginagawa niya sa apoy? Habang nalilitong nakatingin sa kanya, itinapon niya ang lahat ng sangkap sa apoy. Anong ginagawa niya? Oh my God, alchemist ba talaga siya? What the fuck? Hindi ako isang alchemist ngunit sapat na ang aking nalalaman upang hindi direktang itapon ang lahat ng sangkap sa apoy. Ang lahat ay natulala sa pagliko ng mga pangyayari dahil walang nag-iisip na siya ay isang alchemist o siya mismo ang susubok na gumawa ng tableta. Baka sa mga mukha nila ang matinding gulat at hindi makapaniwala. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, ang kanilang mga panga ay halos tumama sa lupa at ang mga mata ay lumuwa mula sa mga socket. Ang mga perlas at butil ng mga herbal na essences ay lumabas mula sa apoy ngunit walang anumang pinsala. Pagkatapos ay nagsanib ang mga berdeng kwintas sa isang bilog na may kintab na tableta na nagradiated sa Arch Energy at isang matamis na aroma. Holy fuck, tignan mo yung pill, mukhang dalisay at flawless. 80% puro. Ang karamihan ng tao na nakakakita nito ay nanatiling nakaugat sa lupa sa pagkabigla. Nanginginig ang kanilang mga puso, hindi makapaniwala sa kung ano man ang kanilang nasasaksihan. 5-star alchemist. Ang ghost ay isang 5-star alchemist. Sumigaw ang ilang tao sa gitna ng karamihan nang tumahimik ang buong tindahan. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 800 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 700 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 600 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 800 badass points. Tuldok. Sa wakas, lumitaw ang sandaling naghihintay si Michael. Ang matamis na tunog ng mga singsing ng mga abiso ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo nang walang tigil. Siya ay hindi isang henyo, siya ay isang freaking monster. Walang mga salita upang ilarawan ang ganitong uri ng talento. Maraming tao ang namumungay, nahihilo at nagpupumiglas para lang hindi mahulog sa lupa. Hindi nila ito matanggap, ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Nagawa nilang pakalmayan ang sarili pagkatapos ng ilang minuto pa ngunit nagbago na ang tingin nila kay Michael. At sa kasalukuyan, napagtanto nila ang isang bagay, siya ay nasa ibang liga kaysa sa iba pang mga kahangahangang henerasyon ng kanyang henerasyon. Lalo silang nabigla, mas maraming badas na puntos ang kanyang nakuha. Daniel, dalhin mo itong tableta sa Ginoo dyan. Hawak ang green shiny pill sa kanyang kamay, tinawag ni Michael si Daniel. Ilang segundo bago sumagot si Daniel nang lumapit siya kay Michael. Inilagay ni Michael ang tableta sa nanginginig na mga kamay ni Daniel. Bago ito, si Daniel ay hindi pa nakakita ng 30% na purong alchemy na table task o potion ng ganito kalapit pabayaan ng isang 80% na purong tableta. Nang mapagtantong may hawak siyang 10,000 gold value pill sa kanyang kamay, nanginginig ang kanyang buong katawan. Go on, sabay tapik sa likod ni Michael para mas mapabilis si Daniel. Pagkaraan ng isang minuto, maingat na iniabot ni Daniel ang tableta sa lalaki. Sa pagtanggap ng tableta, naramdaman niya ang init at ang arch energy na nagmumula sa tableta. Ang hindi kapani-paniwalang amoy ng tableta ay umaagos sa kanyang ilong. Ang mga nanonood ay sabik na malaman kung ang tableta ay isang tunay na 80% dalisay o hindi at lahat ay mahigpit na nakatutok sa kanya. Madarama mo ang epekto pagkatapos uminom ng tableta, tumigil si Gaya sa pag-ikot at pag-ikot ng upuan at pinaalalahanan siya ng dahan-dahan ng mga sandaling iyon. Wala nang sinabi ang master. Maaaring makapasok siya sa susunod na antas pagkatapos uminom ng tableta o makatanggap ng 10 beses sa halagang ibinayad niya. Parehong pabor sa kanya ang mga kinalabasan. Off! Ibinuka niya ang kanyang bibig at inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ng lalaki sa hindi makapaniwala. Natunaw ang tableta sa kanyang bibig at naglabas ng masaganang aroma. Naramdaman niya kaagad na nilalamon ng kanyang katawan ang arch energy na parang baliw. Nagulat si Master. Siya ay umiinom ng maraming mga table tasks at mga bahagi sa loob ng mahabang panahon na umaasa sa isang pambihirang tagumpay. Gumagana ba ang tableta? May sumigaw sa karamihan ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang Master ay walang oras upang sagutin ang tanong dahil ang kanyang buong katawan ay dumadaan sa pagbabago. Kaya nga, babuka na sana niya ang bibig at bigla na lang bumulwak ang isang puwersa ng enerhiya mula sa kanyang mga meridian at sumugod sa kanyang katawan, umuungal na parang tsunami. Ano? Laking gulat ng Master. Wala na siyang sapat na panahon para mag-isip pa. Sa susunod na sandali, umupo siya sa lupa na nakakross ang mga paa at sinimulang ipasok ang puwersang iyon gamit ang cultivation arts. Boom! Makalipas ang ilang paghinga, bumulwak ang walang anyo na airwave mula sa kanyang katawan. Then he opened his eyes suddenly with brand new momentum. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw pa kaysa sa dati at ang kanyang balat ay naging makintab. Level 3 ng body refining stage. Ginawa ko, ito, bulong ng amo sa sarili. Ang kanyang isip ay nanatiling malabo ng ilang sandali. Nasira ko ba ang bottleneck na bumalot sa akin sa loob ng maraming taon? Kuwait, napatulala din ang lahat ng nanonood. Lahat sila ay nakadama ng pagbabago sa Master. Antas 3 ng yugto ng pagdalisay ng katawan. Paano ito naging posible?
My God, he really realized a breakthrough to the next stage. Iyon ay talagang isang 80% purong Arch Energy Booster. Walang duda tungkol doon. Hindi ako makapaniwala na isa siyang 5-star alchemist. Wala pa siyang 30 taong gulang. Lahat ay sumisigaw ng hindi makapaniwala. Walang tamang salita para ilarawan nila ang kanilang pagkagulat. Whoosh! Agad na tumayo ang amo ng pamilya Vincent at yumuko sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ng may napakalaking pasasalamat, salamat, Young Master Ghost. Ang aking buong pamilya Vincent ay nasa utang mo, tinawag pa siya ng lalaki bilang Young Master dahil hindi lang siya isang prodigy kundi isa ring 5-star alchemist. Kahit na ang hari ay tinatrato ang isang 5-star alchemist na tulad niya ng may lubos na paggalang. Nakatayo sa kabilang bahagi ng salamin, mahinahong iwinagayway ni Michael ang kanyang kamay. Ayos lang. Sa susunod na kailangan mo ng anumang pills o potion, pumunta ka sa Majestic. Siyempre, Young Master Ghost. Maaari ba akong umorder ng isa pang 10 Arch Energy Boosters at isang pares ng revitalizing pills para sa mga miyembro ng aking pamilya? Excited na tanong ni Master. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa oras na ito ay maaaring lubos na magsulong ng katayuan ng kanyang pamilya at sa mga tabletang ito, ang kanyang buong pamilya ay maaaring tumaas ang kanilang kapangyarihan. Kung ang ibang mga matatanda na nasangkot din sa mga bottleneck ay makakagawa din ng isang pambihirang tagumpay, isang kumpletong pagbabago ang mangyayari sa kanyang pamilya at ang kanilang katayuan sa Sarten ay aabot sa isang bagong antas. Sa makatuwid, ang paggastos ng 100,000 o higit pang mga gintong barya ay hindi isang masamang bagay ngunit isang mahusay na pamumuhunan. Nang makita ito, halos hindi makahinto ang mga nanunood. Holy shit, this is for real. Karaniwan ng mga normal na tao kabilang ang mga mayayaman ay hindi makakakuha ng pagkakataong makilala ang isang 5-star na alchemist dahil napakabihirang nila sa kontinente ng Elon. At kahit na ang ilan ay madalas na humarap sa mga bihirang kayamanan at artifact kaysa sa gintong barya, sa makatuwid, nang matanto nila ang gininto ang pagkakataon sa harap nila sa hugis ni Michael, sumugod sila sa tindahan at nagtipon sa harap ng counter ni Gaia. Pagkatapos ay nagsimula silang sumigaw ng malakas, mag-o-order din ako ng 5 Arch Energy Boosters. Ako din. Kukuha ako ng 3 healing potion. 6 na revitalizing pills para sa akin. Agad na nagkagulo ang tindahan at nagpupumilit sina Ricky at Daniel na panatilihin ang mga tao sa pila. Sa sandaling ito, tumayo si Gaia na may masamang ngiti at sumigaw. Behave yourselves, this is not a market. Form a orderly line and place your orders one by one. If you don't, we will close the shop and leave. Agad na pinatigil ng mga tao ang kaguluhang kanilang ginagawa at mabilis na pumila. Natakot sila na talagang isasara niya ang tindahan at umalis. Alam nilang lahat na sabay-sabay bukas, ang buong kalye ay masikip sa mga tao para bumili sa kanya ng tableta kapag kumalat ang balita. Bago nangyari iyon, gusto nilang bilhin ang mga table tas at potion. Siyempre, ang mga taong walang gintong barya na kayang bilhin ang mga naturang produkto ay maaari lamang tumabi at hayaan ang mga mayayaman na sumulong. Kasabay nito, huminga ng malalim ang isang matabang matandang nakatayo sa pila bago kausapin ang isa sa mga batang gwardya sa tabi niya, Rio, mananatili ako sa pila, pumunta ka at ipaalam ito kay Baron. Sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng Baron, nakaupo sa isang malaking upuan ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaki, nakasuot ng maluwag na damit na seda, ay matipuno at 6 na talampakan ang taas. Siya ang alkalde ng Bradford, Tobias Totamp. Nasa harapan niya ang isang batang babae na nanginginig at pabalik-balik na naglalakad na may pulang mukha. Pare, kailangan ko siyang patay ngayon. Padalhan mo siya ng 50 hindi .60 lalaki, gusto ko siyang tadterian. Siya ay walang iba kundi si Jane. Huwag kang maiinip Jane, imbestigahan natin ng maayos ang bagay bago magdesisyon. Fuck the decision. My guards are at death's door because of that bastard. I want justice for my people. Bakit hindi mo maintindihan ito? Bahagyang lumuwa ang kanyang mga mata nang magsalita siya tungkol sa kanyang mga gwardya ngunit ang kanyang galit ay napakalaki upang hayaang tumulo ang mga luha. Kung hindi, dumiretso ako sa kapital at isasama ko ang kuya ko. Hindi ko naman sinasabing hindi ako gagawa ng aksyon laban kay Ghost pero sinasabi ko na hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta, lalo na sa panahon na ganito, matigang paliwanag ni Tobias ngunit wala sa mood si Jane na makinig sa kanya. Anong kinalaman dito ang digmaan natin ni Sarten Beren? Grow a spine father. Jane. Nagtaas ng boses si Tobias ngunit hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili. Minsan nakala niya sobrang layaw niya ito at inispoil pero hindi niya magawang magalit sa Monty niyang prinsesa dahil mahal na mahal niya ito. Hindi lang siya, mahal na mahal siya ng lahat ng kapamilya niya. Ang kanyang ina ay namatay noong siya ay maliit at dahil doon lahat ng tao ay nagpalaki sa kanya na binigay sa kanya ang lahat ng kanyang hilingin dahil ayaw nilang makaramdam siya ng kawalan ng ina. Kahit na nagamok siya sa Bradford, walang samaway sa kanya. Ang nakapila lang sa kanya ay si Selina, ang pinsan ni Jane. Minahal ni Jane ang kanyang pinsan tulad ng kanyang sariling kapatid at mahal na mahal din siya ni Selina mula pa noong siya ay maliit. Gayunpaman, walang makakaalam sa puntong ito na si Selina ang magiging dahilan ng kung ano ang mangyayari kay Jane. Biglang sumugod ang isang gwardya sa main hall, puno ng pananabik ang kanyang mukha ngunit nang mapansin niya si Jane, natakot siya na parang takot na pusa. Hindi masasabik ang gwardya kung alam niya ang nangyari sa mga gwardya ni Jane. Nakarating lang siya sa Bradford kasama si Minister Liam, ang matandang lalaki na naghihintay sa Majestic. Ano ba, Rio? Pagtingin sa gwardya, nagtanong si Tobias. May 5 star na alchemist sa Bradford, Lord Totamp. Ano? Agad na tumayo si Tobias na parang nasusunog ang upuan niya. Nasaan siya? Pupunta ba siya dito? Bakit walang nagpaalam sa akin? Sino siya? Hindi pinansin ni Tobias ang init ng ulo ni Jane at mabilis na nagtanong kay Rio. Ama, Lord Totamp? Nagbukas siya ng isang tindahan sa Bradford, nandyan si Minister Liam para mag-order ng ilang table tas at potion. Let's go meet him now? Hindi biro ang isang 5 star na alchemist, kung makakatagpo siya ng isang relasyon, maaari siyang makakuha ng napakalaking kalamangan kaysa kay Sarten Baron at alam niya, maiiwasan niya ang digmaan sa kabuuan. Alam mo ba ang pangalan niya? Lord Totamp? Tinawag siya ng mga tao na ghost, at nanghahakbang na naman si Tobias, isang malaking suntok ang natanggap niya sa anyo ng sagot ni Rio. Anong sabi mo? Pakiramdam ni Tobias ay hihimatayin siya habang nakatingin kay Jane na may halong galit at kawalan ng katiyakan. Sa lahat ng tao sa Bradford, ginulo niya lang ang isang tao na maaaring magligtas kay Bradford mula sa pakikipagdigma kay Sarten. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya sigurado kung sisihin niya ang kanyang sarili sa labis na pag-spoil sa kanya o sisihin ang kanyang malas.
Wala akong pakialam kung siya ay isang 6-star alchemist, dapat niyang pagbayaran ang presyo para sa kanyang mga krimen. Shut up! Sumabog ang galit ni Tobias at umalangaw ang sigaw nito sa main hall. Napaatras si Jay ng ilang hakbang dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit sa kanya ang kanyang ama. Kahit noong pinatay niya ang anak ng isang ministro, hindi siya sinigawan ng ganito. Hindi mo ba naiintindihan ang kaseryosohan ng iyong mga kilos? Ginulo mo ang 5-star na alchemist, ang mga taong tulad niya ay hindi magiging isang nobody o ilang run-of-the-mill rich brat na maaari mong patayin at parusahan ayon sa gusto mo. Ang gwardiya na naghatid kay Jane pabalik sa mansyon ay nagpaalam kay Tobias tungkol sa lahat ng nangyari sa Bradford at kung ano ang sinabi ni Michael kay Jane bago siya umalis. Ang dahilan kung bakit kita iniwan ng buhay ay hindi ko gusto ang mga digmaan at hindi ako magsisimula ng isa sa iyong pamilya dahil sa iyo. Ngunit kung guguluhin mo ulit ako, malalaman mo at ng lahat ng Bradford ang kapangyarihan sa likod ko. Ang mga salitang binigkas niya ay mas naging makabuluhan kay Tobias ngayon kaysa noon. Tipunin mo ang mga tauhan natin, Rio, babatiin natin itong ghost. Sana hindi siya galit sa atin. Kung gusto mo, Lord Tatank. Pare, teka sasama ako sayo. Asterisk 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 asterisk. Sa sandaling ito, natapos na ni Michael ang paggamit ng huling batch ng mga sangkap at huminga ng mahabang buntong hininga. Maaaring naubos na ang mga sangkap sa kanya ngunit mas marami ang mga tao kaysa noong una siyang nagsimula. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang batch ng mga sangkap para magtimpla ng healing potion sa kanyang system storage dahil inaasahan niyang bibisita siya ng Baron sa lalong madaling panahon. Ang isang malaking bahagi ng karamihan ay dumating lamang upang makita ang kabiguan sa halip na bumili ng kanyang mga mamahaling produkto. Nakangiting tumayo si Michael at sumigaw, "Mga mahal kong suki, isasara na natin ang tindahan." Nang marinig iyon, lahat ng tao sa tindahan ay lubos na nagulat. What the hell? Isasara na ba nila ang tindahan? Hindi, Young Master Ghost, bibili muna ako ng ilang Arch Energy Boosters. Oo, ang tagal kong naghihintay dito. Please, huwag mong gawin ito. May nagawa ba tayong mali, Young Master Ghost? Maraming tao ang nagsisigawan dahil may nakiusap pa sa kanya na huwag isara ang tindahan. Sila ay mga magsasaka na natigil sa kanilang kasalukuyang yugto sa loob ng maraming taon, at karamihan sa kanila ay nawala ng pag-asa sa paggawa ng mga tagumpay. Ang mga taong nagkaroon ng matinding pinsala ay umaasa na gamutin ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng mga healing potion, ang mga nagdumi sa kanilang katawan ng iba't ibang mga table tasks at potion ay umaasa na muling pasiglahin ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga revitalization pills, at sa wakas ang mga taong tulad ng Lord of Vincent family ay nagkaroon ng pagkakataon na magtagumpay sa pamamagitan ng pag-inom ng Arch Energy Boosters. Lahat sila ngayon ay nakahanap ng pag-asa. Ang kanilang pangmatagalang problema ay maaaring malutas ni Michael. Siya ang kanilang tagapagligtas. People, we're not permanently closing the store but I'm run out of ingredients and it'll take a day to get the special items I use. So wala na akong magagawa, mukha namang dismayado ang mga tao pero hindi sila makatalo sa kanya dahil may valid point siya. Kung gusto mong bumili ng mga produkto natin bukas, pupunta ako sa bago kong tindahan sa Sunrise Sec. Nagbubukas tayo ng alas 7 ng umaga at magsasara ng 1:00. Ngayon ay umalis na tayo sa tindahan sa maayos na paraan. You heard naman, tumayo si Gaia mula sa kanyang executive chair at sinenyasan ng mga tao patungo sa pinto habang humakbang sina Daniel at Ricky para harapin ang mga nag-aalangan. Kung maglakas loob kang gumawa o magsabi ng isang bagay, hindi na kami gagawa ng anumang negosyo sa Bradford. Ito, ang lahat ng mga nanunood ay nakatali at nakasuot ng malungkot na mga ekspresyon. Ang mga ekspresyon ng panghihinayang ay lumitaw sa mga mukha ng maraming tao. Nagkimkim sila ng pait sa kanilang mga puso habang sinusumpa nila ang kanilang mga sarili dahil sa pag-aatubili at hindi pagpunta dito kaagad. Bago ang napakalaking tukso ng 80% na alchemy potion at pills, wala sa kanila ang makapaghintay na bumalik sa susunod na araw. Lahat sila ay gustong magtanong kung bakit niya inililipat ang tindahan mula Bradford sa Sunrise Sec ngunit nang marinig nila si Gaia, hindi na sila naglakas loob na tanungin si Michael. Never mind. Punta tayo sa Sunrise Sec kanina bukas, tumalikod ang mga nanunood at naglakad papunta sa labas ng nakapila. Huwag kalimutang dalhin ang iyong pay cubes bukas, hindi kami charity. Paglabas nila ng shop, sinigawan sila ni Gaia at masayang tumawa. Not bad for a first day, sa wakas nakahinga ng maluwag si Michael at ngumiti. Sa totoo lang, malaki ang naiambag ni Gaia sa matagumpay na unang araw. Nagawa niyang mag-concoct at magtimpla ng potion nang hindi nababahala sa dami ng tao dahil lang kay Gaia. Dinaig ng baha ng mga tao ang dalawang alipors ngunit nahawakan ni Gaia ang sitwasyon ng maayos sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakapila sa mga tao at pagpapaalis ng masamang pulutong sa tindahan. Sa madaling salita, para siyang pinaghalong cute na manager at malupit na bouncer. Magpahinga na kayong dalawa, magkita tayo dito sa loob ng 2 oras, utos ni Michael kina Daniel at Ricky. Oo, Master Ghost. Ang kanilang mga boses ngayon ay puno ng lakas at sila ay mukhang labis na masaya na parang naka-jackpot sila sa trabahong ito. Pagkaalis ni Ricky at Daniel sa shop, parehong bumulusok sa sofa sina Michael at Gaia. Dati ay ibinigay niya kay Gaia ang space ring na nakuha niya mula sa Heaven's Gate competition para maiimbak niya ang mga gintong barya sa loob kaysa itambak ang mga ito sa tindahan sa harap ng lahat ng tao. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kinita natin. Kinuskos niya ang kanyang mga kamay sa punanibik habang pinipisil ni Gaia ang kanyang pulso. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa pilak na singsing sa espasyo sa kanyang kamay at pagkatapos, malaking maayos na nakasalansan ng mga gintong barya ang lumitaw sa kanilang harapan. Wow! Ang kumikinang ng mga gintong barya ay nagpailaw sa silid na may gininto ang kulay. Nakakita na siya ng salansan ng pera noon ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng malaking tambak ng mga gintong barya ng ganito kalapit. Mayroong 359,000 gold coins. Nagbenta kami ng 11 Arch Energy Booster sa halagang 110,000 coins. 12 revitalizing pills para sa 132,000 at 9 na healing potion para sa 117,000 coins. Kung mayroon kaming mas maraming batch ng mga sangkap, maaari naming gatasan ang mga sumisipsip ng tuyo. Mayroon akong huling batch ng mga sangkap para magtimpla ng mga healing potion. Good. I do expect the Baron to visit US, tumango si Gaia, at ano ang hiniling mo sa mga tao na pumunta sa Sunrise Sect? Ano ang problema sa lugar na ito? Wala nang maglalakas loob na hawakan tayo ngayon at mabibili pa natin ang kailangan natin sa Green Heaven. First of all, they would definitely raise their prices knowing what we are charged the people.
Pangalawa, why should we go to the Green Heaven when we can grow our own herbs at the sect? We don't have to pay for the ingredients and we can promote the sect more by set up the shop there. After hearing him, she took a couple of seconds to think about this and nodded. Tama ka at hindi ko akalain na papayagan tayo ng asong iyon na si Jane na magpatakbo ng negosyo sa kanyang lungsod pagkatapos ng ginawa mo sa kanyang mga bantay. So ano ang gagawin mo sa mga sangkap para bukas? Nilinis natin ang herbal guardian ng sekta na malinis, remember? Don't worry about it, I got it covered, and when she was about to ask how, nakarinig sila ng mga galopong sound at heavy footsteps. Tumingin si Michael sa labas sa madilim na kurtina upang makita ang isang grupo ng mga sundalo na nakasuot ng metal plate at chainmail na naglalakad patungo sa kanilang tindahan. Nandito na si Baron. Kaway ng kamay, binuksan ni Michael ang pinto para sa Baron at sa kanyang mga bantay. Dalawang gwardiya na nakasuot ng full metal plate at chainmail ang unang pumasok sa pinto at sumunod sa kanila, isang pulang buhok na matipunong lalaki ang pumasok. Ang kanyang magagarang damit at aura ay nagbigay ng kanyang pagkakakilanlan ng walang pagpapakilala. Ikaw, sa likod ng Baron, naglakad si Jane na may mga ngiping nagngangalit. Hindi na siya pinansin ni Michael at ngumiti kay Baron. Welcome to the Majestic, Baron Totong, aniya at inilahad ang kamay para makipagkamay kay Baron habang tila natigilan saglit ang Baron bago nakipagkamay kay Michael. Ikaw si Master Ghost. Hindi inaasahan ng Baron na ganito siya kabata na tila siya ay 19 o 20 taong gulang. Hindi siya nagkamali dahil si Obrez ay 19 na taong gulang pa lamang nang siya ay mamatay. Oo, Baron Totong, sabi ni Michael. Mabilis na nagdala ang mga gwardya ng dalawang customer chair at inilagay sa likod ng Baron at Jane para maupo. Umupo sina Michael at Gaia sa sofa para marinig ang layunin ng pagbisita ni Baron. Master Ghost, sabi ng mga tauhan ko, isa kang 5-star alchemist. Paano maniniwala ang Baron na ang isang batang tulad niya ay isang 5 freaking star alchemist? Nag-aaral ba siya ng alchemy mula noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina? Ako nga pala, maraming nagtatanong sa akin yan. So Baron Totong, what brought you to my shop? May kinalaman ba sa nangyari sa mga guard? Patawarin mo ang tanga kong anak sa nangyari, Master Ghost, sobra ko siyang ini-spoil. Ama, alam ni Baron kung kailan dapat itaas ang kanyang ulo at ibaba ang kanyang ulo. Kung ikukumpara sa isang 5-star alchemist, ang kanyang posisyon bilang Baron ay walang kabuluhan kahit na ang hari ng Bridia ay pretuhin si Ghost ng may lubos na paggalang. Hindi lang siya isang 5-star alchemist kundi isa na marunong gumawa ng mga table tasks at magtimpla ng mga potion na may kadalisayan na 80% na ginawa siyang pangalawa sa pinakamagaling kay Alchemy King Gabriel mismo. Don't worry about that, Baron Totong, I'm not going to hold that against you, but how are the guards? Ano sa tingin mo, demonyo ka? Jane. Natigilan si Jane nang magtanong si Michael tungkol sa mga guard pero maya-maya, napatikip siya ng bibig ng magtaas ng boses si Baron sa kanya. Palo, ayos lang, Lord Totong. I'm a very tolerant guy. Tolerant my ass. Si Gaia ay tumatawa sa loob ng marinig niya ito ngunit nanatiling tuwid ang mukha. Hindi tulad ni Gaia, naglabasan ng mga ugat sa mukha ni Jane at naging pangit ang mukha nito. This guy almost beat her guards to death but shameless claiming that he's a tolerant guy. How ridiculous is that? I'm glad that you have such a big heart, Master Ghost. Baron Totong was planning how to cool him off after Jane's little squabble with him. Handa pa siyang iregalo sa kanya ang isang malaking tipak ng kaban kung iyon ang kailangan ni Ghost para mapatawad si Jane ngunit ngayon ay nakahinga siya ng maluwag nang marinig na napatawad na niya sila. Gayunpaman, irerekomendo kung bumili ka ng ilang healing potion para gamutin ang mga gwardya. Oh, natulala na naman ang Baron kay Michael. Saglit na naisip ni Totong na nakakita siya ng isang fox sa anyo ng tao. Naunawaan ni Baron na sa pamamagitan ng pagrekomenda ay hinihimok niya itong bumili sa kanya ng mga healing potion. Of course, Master Ghost, kung iyon ang magpapasaya kay Ghost, handa si Baron na gastusin ang ginto para sa healing potion. Pagtingin sa paycube ng Baron, yumuko ang mga labi ni Gaia pataas. Kailangan ng mga bantay ng 6 na healing potion. Iyan ay magiging 78,000 gintong barya. Are you seriously asking US to pay for what you have done? This is too much. Napasigaw si Jane at bumubulusok ang usok sa kanyang ilong. Alam mo ba kung magkano ang naging gastos ko para umabot ako sa punto kung nasaan ako ngayon? Kung ikukumpara dyan, isa lang itong patak sa karagatan. Don't mind my spoiled daughter, Master Ghost, here's the paycube. Inabot ni Baron Totong ang kanyang paycube habang kumukuha si Gaia ng 78,000 gold mula rito sa Baytawa. Alam ni Gaia na malamang na mababaliw si Jane nang makita ito at labis nitong ikinatuwa at nasisiyahan si Gaia. Ngayon maghintay ng ilang minuto, Baron Totong, ngumiti si Michael. Agad niyang inilabas ang batch ng mga sangkap para magtimpla ng healing potion sa harap ni Baron at ng kanyang mga tauhan para makakuha siya ng mas maraming badass points. Ikinaway lang ni Michael ang kanyang kamay at sa ilalim ng kontrol ng kanyang arch energy, ang lahat ng kinakailangang mga halamang gamot at sangkap ay lumutang sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay agad niyang pinakawalan ang kanyang arch energy. Sa tulong nito, makakakuha siya ng tumpak na kontrol sa bawat solong damo. Pop! Kasunod ng mahinang panginginig ng boses, ang matingkad na pulang apoy sa kanyang kamay ay sumabog at naging maliit na agos ng apoy na nilamon ang lahat ng mga halamang gamot. Wow! Agad na tumalikod si Baron nang makita niyang nagtitimpla siya ng gayuma na wala man lang pogan. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 900 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 1,000 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 600 badass points. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 700 badass points. Tuldok! Tuloy-tuloy na umalangaw sa kanyang isipan ang beep sound ng system. Maging si Jane ay mukhang natulala nang makita ang kanyang kakayahang magtimpla ng gayuma ng walang pogan. Kahit na hindi siya isang alchemist, alam niya kung gaano kahirap ang magsanay ng alchemy ng walang furnace dahil kahit ang alchemy teachers in the Morning Star ay nanganganib na mag-concoct ng mga table tasks o magtimpla ng potion ng walang furnace. Sa ilalim ng matinding init ng apoy, ang lahat ng mga dumi sa loob ng mga halamang gamot ay nasusunog. Kahit na ang proseso ng paglilinis ay mukhang simple, ito ay isang mahalagang hakbang na hindi maaaring pabayaan. Ang kanyang aksyon na naglilinis ng 12 ng mga halamang gamot ng sabay-sabay ay nakakagulat. Kalmado ang ekspresyon niya. Ang kanyang itim na buhok ay lumilipad pabalik at ang kanyang mga mata ay puno ng sigla tulad ng isang pares ng maitim na batong hiyas.
Sa buong atensyon, nanatili siyang nakatitig sa dagat ng apoy sa kanyang harapan. Sa loob ng apoy, ang lahat ng mga halamang gamot ay lumulutang sa iba't ibang posisyon at sinusunog na may iba't ibang temperatura na angkop sa kanila ng paisa-isa. Walang mga pagdududa tungkol sa paglilinis bilang isang napakahirap na hakbang sa alchemy. Sa makatuwid, kapag ang mga ordinaryong alchemist ay nagkenkock ng mga table tasks o mga gayuma sa paggawa ng serbesa, gagamit sila ng furnace upang makatulong na kontrolin ang temperatura ng apoy. Bukod pa rito, dahil ang bawat damo ay may sariling punto ng pagkatunaw, kakailanganin ng alchemist na linisin ang mga ito ng paisa-isa o linisin ang mga halamang gamot na may parehong punto ng pagkatunaw sa parehong oras. Kung ang dalawang halamang gamot na may magkaibang punto ng pagkatunaw ay dinadalisay ng sabay, kadalasan ay magreresulta ito sa mga natitira pang dumi o masusunog ang asensya, na kung saan ay nagiging mababang kalidad ang tableta o ang potion. Kahit na ang mga alchemist na may maraming karanasan ay maaaring maglinis ng ilang mga halamang gamot ng sabay-sabay. Ang katotohanan na nagawa niyang dalisayan ng 12-12 ng mga halamang gamot ng sabay-sabay ay sadyang kamangha-mangha. Tanging ang mga kilalang alchemist lamang ang nangahas na gawin ito, at wala ni isa sa kanila ang makakagawa nito ng maluwag tulad ng ginagawa niya. Pagkaraan ng ilang minuto, 6 na vial ng berdeng kumikinang na likido ang damapo sa kanyang kamay. Here you go, Baron Tatank, inabot niya ang mga vial sa Baron. Kung may gusto ka pa, pumunta ka sa Sunrise Sect, lilipat tayo ng shop. Bakit? Nagulat at nabigla sa parehong oras ang Baron. Master Ghost, dahil ba sa anak ko? Bakit ka gumagalaw? Bagaman ang Sunrise Sect ay bahagi ng Bradford, ito ay isang malayang teritoryo na hindi katulad dito. It's not Baron Tatank, staying here never was my plan. The Sunrise Sect is my home now and I like working from home. Wala ka namang magagawa o masasabi na magtutulak sa akin dito. At saka, I think it's better if we stay off of each other, napatingin si Michael kay Jane sa sinabi nito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Baron Tatank. Alam niyang tama si Ghost dahil kilala niya ang anak niya. Hindi kakailanganin ni Jane na maghanap ng paraan para guluhin siya kung mananatili siya sa Bradford, sa makatuwid, at tubili na tinanggap ng Baron ang paglipat ni Ghost. As far as the Baron was concerned, he's on Ghost's good side and he could use this to build his relationship with him and use his reputation and status to gain an advantage over the Baron of Sarthian. Kung gayon, swertehin kita Master Ghost at kung may kailangan ka, mangyaring magpadala ka lang ng isang tao sa aking hamak na bahay, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Siyempre, Baron Tatank. Pagkatapos ng ilang masasayang salita, umalis na si Baron sa tindahan. Binigyan siya ni Jane ng malamig na titig bago umalis at sinabing hindi pa siya tapos sa kanya. 437,000 gold, habang tinitingnan ang nawawalang figure ng Baron at ng kanyang mga tauhan, sabi ni Gaia. Hindi masama sa lahat. Human, counting all this gold makes me hungry. Let's go grab a bite. Dahil wala siyang arch energy para sustentuhan ang kanyang mga pangangailangan sa katawan, ang kanyang tiyan ay nagsimulang umungol. Literal siyang papatay para kainin ang lugaw na niluto ni Raylene ngunit gutom na siya para pumunta sa sekta. Sige, lead the way. Hindi nagtagal, dumating sina Michael at Gaia sa isang restaurant. Ito ay isang napakagandang restaurant na may mga mararangyang dekorasyon, at sa ibabaw ng pasukan ay may nakasabit na 3 salita, Ruby Cuisine, isa itong 2 palapag na gusali, at ang mga dekorasyon ay napakaganda at maluho. Kahit sino ay maaaring makadama ng aristokratikong aura mula sa lugar na ito. Malinaw, ang mga maaaring kumain sa lugar na ito ay ang pinakamarangal at pinakamayamang tao sa Bradford. Tanghali noon, at ito ang pinakaabalang oras bawat araw para sa restaurant. Maraming mayayaman at sikat na tao na nakasuot ng mamahaling damit ang patuloy na dumarating. At sa kanilang pagpunta dito, nakakuha si Michael ng mga puntos ng bada sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Malinaw na maraming tao ang nakakilala sa kanya at nabigla sa kanyang mga talento salamat sa system. Isang binata na mukhang waiter ang nakayuko at bumabati sa mga customer habang sumisigaw ng mga order sa pintuan. Nang makita ng waiter sina Michael at Gaia ay nagmamadali siyang lumapit at binati, "Young master, young miss. Please come in." Sabi ng waiter ngunit ramdam ni Gaia ang bakas ng gulat at takot sa boses nito. Tumango si Gaia sa pag-aakalang narinig siguro ng waiter ang reputasyon ni Ghost at papasok na sana siya sa restaurant nang mapansin niyang nakatayo si Michael na hindi kumikibo. Anong nangyayari? Ang kakayahan ni Michael sa pag-scan sa kapaligiran ay nagsiwalat sa kanya na mayroong 2 napakalakas na entity sa loob ng restaurant at nag-atubili siyang pumasok. Ito ba ay magiging isa sa mga labanan sa restaurant na mangyayari sa mga nobela? Mahilig siyang magbasa ng cultivation novels at sa karamihan ng mga ito, ang pangunahing tauhan ay nahihirapan sa tuwing papasok siya sa isang lugar upang magpahinga o kumain, lalo na kung ang ay may isang magandang babae sa tabi niya. Siyempre, alam niyang ang paghampas sa isang mapagmataas na young master sa harap ng lahat ng tao ay makakakuha sa kanya ng masamang puntos ngunit ang 2 entity sa loob ng mga restaurant ay tila malayo sa kanyang kasalukuyang liga. Kaya naman, nagdalawang isip siya na pumasok sa restaurant. Mas pipiliin niyang maging maingat at calculative kaysa umasa sa sistema at swerte niyang mailigtas ang kanyang bacon. Tara, gutom na ako. Nagbago ang isip ko, bumalik tayo sa sekta, ipapagawa ko si Raylene para sa iyo, kailangan niya mabuhay para maging badass at sinabihan siya ng kanyang instincts na huwag pumasok sa restaurant. Kaya pinakinggan niya ang kanyang instincts at agad na tumalikod. Ang isang mabuting tao ay hindi hahayaang magutom ang kanyang kaibigan, Ghost, saktong aalis na siya, isang boses ang lumitaw ng wala sa oras at nabuo ang isang hindi nakikitang pader sa paligid niya. Shit, andito na tayo. Nang pumasok si Michael sa restaurant at nagsimulang maglakad patungo sa mga mesa, naramdaman niya kaagad ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Nang lumingon siya sa pinanggalingan ng mga mata na ito, nakita niya ang 2 babaeng nakatitig sa kanya. Isa sa kanila ay blonde at ang isa naman ay pulang buhok. Obviously, super hot silang 2 pero wala sa mood si Michael na i-enjoy ang mga beauty nila dahil papatayin lang nila siya na parang paghahampas ng langaw dahil nasa core formation level 6 ang blonde at nasa core formation level 3 ang pulang buhok. Sa sandaling ito, 2 sa kanila ang sinusuri siya at hindi sa mabuting paraan. Take a seat, sumenyas ang blonde kay Michael. Siya ay may makintab na blonde na buhok, perpektong istruktura ng mukha at makinis na balat. Ang pulang buhok sa tabi ng blonde ay mas mainit at mas bata kaysa sa blonde. Ha! Ngunit nang humakbang siya pasulong ay naramdaman niya ang mahigpit na paghawak sa kamay niya at napatingin kay Gaia na nanginginig sa di malamang dahilan. Bagamat kakaiba ang kanyang kinikilos, mayroon siyang sariling mga problema ngayon at naglakad patungo sa mesa nang hindi ipinapakita sa mukha ang kanyang pag-aalala. System, sa tanda ng unang problema, ay activate ang teleportation scroll.
Napansin. Kaagad niyang napansin ang tensyon sa bulwagan at sinubukan ng mga tao sa restaurant na huwag tumingin sa dalawang babae at sa kanya. Tahimik at madilim ang kapaligiran na parang takot ang lahat sa dalawang dilag na ito. Sit down, sabi ng blonde habang kalmadong umupo si Michael sa harap nila. Alak, tanong ng blonde girl pero umiling si Michael. Hindi ako umiinom ng booze, tubig lang para sa akin at sa waiter, sinenyasan niya ang waiter na lumapit. Unti-unting lumapit sa kanila ang isa sa mga waiter. Dalhin mo kung ano ang hilingin ng kaibigan ko. I'm not hungry. Naitensyon na ang waiter at nang marinig ang malamig na boses ni Gaia, hindi na siya naglakas loob na kausapin ito. What's your name? Your real name? Tanong ng blonde girl habang umiinom ng maikling tubig si Michael. Ghost, yan ang pangalan ko, alam kong mahirap paniwalaan pero iyon ang totoo, pilit niyang pinipigilan ng boses na mayabang. Ang dalawang ito ay hindi isang taong maaari niyang guluhin kahit na hindi pa. Babala, nakakita ang system ng telepatikong panghihimasok, na-activate ang firewall. Masyadong mababa ang level ng system para makaganti. Maaari lang ihinto ng system ang telepathic intrusion. Sinusubukan ba akong tadtere ng asong ito? Saglit na tila nagulat ang blonde ngunit mabilis niyang itinago ang pagkagulat. Gumawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa maliit na kaharian na ito, Ghost. Salamat, miss. Hindi mo pa nakikilala ang pangalan ko, at least hindi pa. Okay, hindi niya alam kung alam ba ito ng blonde o hindi pero parang napaka-overbearing niya. Is every pretty girl in this world an egoistic bitch? No, it can't be. Napabuntong hininga siya sa loob at nag-isip. Ano ang gusto mo sa akin, miss? Dahil ang mga babaeng ito ay hindi man lang nagbigay ng kanilang mga pangalan, wala siya sa mood para sa maliliit na pag-uusap. You don't have anything that we don't, Ghost, ngumisi ang pulang buhok na babae. Tama ang kaibigan ko, Ghost. Wala kaming gusto sa'yo, on the contrary, we are here to give you something. This is different, naisip ni Michael sa kanyang isipan at nagtanong, ano ito, miss? Paano mo gustong sumali sa Guardians Guild? Wow! Holy moly, guys, Guardians sila? Holy shit, alam ko na. Anong ginagawa nila sa Bradford? Mukhang nandito sila recruit Ghost sa kanilang guild. Nagbulungan agad ang mga taong tahimik na nakatingin sa kanila hanggang ngayon nang marinig ang huling sinabi ng blonde na babae. Sa kasamaang palad para kay Michael, si Obrez ay walang kaalaman tungkol sa Guardian Guild, gayunpaman nang mapansin ang reaksyon ng mga tao, napagtanto niya na magiging kaina-hinala kung sasabihin niyang wala siyang alam tungkol sa Guardian Guild. Kaya't nagpa siya siyang magtanong nang hindi inilalantad ang kanyang kakulangan sa kaalaman tungkol sa kanilang guild. Hindi ba ako masyadong mahina para sumali sa Guardian Guild, miss? Siyempre masyado kang mahina kaya hindi ka sasali sa Guardians, natarante siya sa sinabi ng blonde at tumingin sa ekspresyon niya, inilapag ng dalaga ang wine glass sa kamay niya at nagpaliwanag. Kami ay naghahanap ng mga promising talento at bumubuo ng isang grupo ng mga trainee para maglingkod sa guild at Guardians. Maglingkod. Ninisya niya sa loob at gusto siyang suntukin sa mukha. Paano after training, miss? Why are you asking too many questions? You should be thankful for US to even consider you, nawala ang galit ng pulang buhok saglit at bahagyang nagtaas ng boses. Kung normal lang ang pangyayari at mahina siya, tinuruan siya nito ng leksyon. Gayunpaman, ang dalawang babaeng ito ay napakalakas at tila may isang malakas na guild sa likod nila. Bagamat mukhang hindi nagustuhan ng blonde na babae ang pagtatanong niya ay may maliit pa rin itong ngiti sa labi. After training, you will continue to work with your fellow trainees and serve the guild. The Guardians will evaluate your performance and if you're good enough, they might take you as their subordinate. The girl made it sound being a subordinate as a huge honor and opportunity but Michael didn't give a shit about their guild. Paano siya makapaglingkod sa ibang tao maliban sa kanyang sarili? Gayunpaman, mayroon lamang siyang huling tanong bago tumanggi sa kanilang alok. Miss, pwede bang magtanong ng huling tanong? Mapagkumbaba niyang tanong dahil ayaw niyang magalit at atakihin siya ng dalawang babae na magbabante sa kanyang buhay. Go on, tumango ang blonde girl. May chance ba na maging guardian ang isang trainee? Hahaha, saglit na nanlaki ang mga mata ng babaeng pula ang buhok nang humagalpak ng tawa ang blonde na babae. Kalmado pa rin ang mukha ni Michael ngunit ramdam niyang nanginginig si Gaia. Napatayo ang blonde girl nang tumigil sa pagtawa at naglagay ng silver round medallion sa mesa. Kung gusto mong sumali sa guild, dalhin mo ito sa Kapitolyo bago bukas ng gabi, sa isang iglap na wala ang dalawang babae sa lugar na ikinatulala ng lahat. Kinuha niya ang medallion at nakita niya ang isang logo ng corona na nakaukit sa ibabaw. Matapos itago ang medallion sa system storage, tumayo siya para umalis sa lugar ngunit nakita niyang hindi gumagalaw si Gaia. Hoy, alis na tayo, niyugyug niya ang balikat niya at naramdaman ang panginginig ng katawan niya. I know something's wrong but this is not the place, pilit siya nitong pinatayo habang atubiling sinundan siya nito palabas. Paglabas nila, hinawakan ni Michael ang kamay niya at pinaandar ang lighting dash. Sa isang iglap, umalis sila ni Gaia sa lugar na nag-iiwan ng bakas ng alikabok. Maliban sa paghinto niya sa harap ng kanyang tindahan upang mag-iwan ng tala para kina Daniel at Ricky, dumiretso siya sa labas ng Bradford at narating ang labas ng lungsod. Sige, pwede na tayong maglakad at mag-usap, mukhang desyerto ang labas ng lungsod at wala silang ibang kasama kundi mga puno. Anong nangyari doon? Tanong niya pero nanatili pa rin itong tahimik na bihira lang pagdating kay Gaia. Bang-antong hininga siya, kadalasan wala akong pakialam sa nakaraan mo pero pagdating sa mga nasasakupan ko, naiinis ako. Kaya sabihin mo muna bago kita gawin. Matapos tingnan ng seryosong mukha, huminga ng malalim si Gaia at ibinuka ang bibig, yung babae sa likod. Ang alin? Ang blonde o ang pulang buhok? Ang pula ng buhok, she gritted her teeth and said. Ano ang tungkol sa kanya? She is the reason for my state, human, she's my half-sister, natigilan si Michael sa kanyang mga hakbang dahil sa pagtataka. He never expected this twist and now that he thought about this, it really made sense. Kaya pala tumahimik ka, kailangan mong sabihin sa akin ang nangyari sa Nogalan, anong ginawa mo? Nag-alinlangan siyang magbukas ngunit alam ni Michael kung ano ang magpapasaya sa kanya at makapagsalita. Kinuha niya ang isang makintab na puting tableta mula sa imbakan ng system. Ito ang murang tier na tableta na gagawa ng maling kahulugan ng pag-aayos ng kanyang mga baldado na meridian. If you tell me what happened, I will give you this pill I concocted just for you. Bahagyang lumiwanag ang mukha niya nang makita ang tableta at inabot niya ang mga pildores.
No flashback no pills, masyadong mapangakit ang pill kay Gaia at tinignan ang ekspresyon nito, natatawa ito sa loob dahil para itong kumukuha ng candy sa isang sanggol, madali niya itong namanipula. Nagsimula ang lahat, magagawa ng maikling bersyon, sabihin sa akin lamang ang magagandang piraso. Pagkatapos ng aking ina ay namatay, ang aking ama ay nagpakasal sa isang asong babae na tinatawag na Salasi. Magkasama sila ay nagkaroon ng Zanali, ang pulang buhok na asong babae. Zanali ha, binanggit niya ang pangalan niya at nagpatuloy sa paglalakad habang ikinwento ni Gaia ang maikling bersyon ng kanyang flashback. Mula nang ipanganak siya, nakuha niya lahat ng hindi ko nagawa, ang atensyon ng tatay ko, ang pagmamahal ni nanay, at lahat ng hinahanap-hanap ko, bahagyang nabasag ang boses niya at bumungad sa kanyang puso ang lungkot. Ilang taon na ang nakalilipas, hiniling ko sa isa sa aking mga kampa na mangolekta ng impormasyon sa populasyon ng lupain ng Naga at antas ng pagkonsumo ng pagkain. Bakit? Dahil nakita ko ang aking ama na humihingi ng pautang sa mga kalapit na hari ng tao, hindi niya gagawin iyon kung mayroon siyang iba pang pagpipilian. Akala mo may kinalaman ito sa populasyon at pagkonsumo ng pagkain ng iyong mga tao? Oo, at tama ako. Ayon sa aking mga alipors at mga especially iya, ang aking ama ay nag-liquidate ng mga ari-arian at nangungutang sa mga maharlika upang patakbuhin ang kaharian. Ang bastos na iyon ay nagtutulak sa kaharian ng aking ina at nais kong ayusin ang sitwasyon bago niya maibenta ang kaharian ng paisa-isa kasama ang babaeng Salasi na iyon, halata kay Michael na hindi gaanong mahal ni Gaia ang kanyang ama sa tono at ekspresyon nito. Ano ang nalaman ng iyong alipin? Iyon ang kakaiba sa mga impormasyong nakalap ko na pagtanto ko na karamihan sa kayamanan sa kaban ng bayan ay magsusustento ng pangangailangan para sa pagkain. At ang ikinasusuklap ko sa bastos na iyon ng isang hari ay karamihan sa mga pagkaing binili namin ay napupunta sa mga kulungan para pakainin ang mga bilanggo. Nakakagulat diba? Alam ko, namatay ang nanay ko noong 6 na buwan akong gulang ngunit nalaman ko na noong siya ay namumuno, ang Nagaland ay maunlad at isang makapangyarihang kaharian. Isa sa mga dahilan ng tagumpay ng aking ina ay ang kanyang mga patakaran, siniguro ng aking ina na ang mga rapist, mga mamamatay tao na pumatay sa mga inosenteng naga, at lahat ng iba pang uri ng masasamang mga tao ay mamamatay ng masakit. Anong nagbago? Tanong ni Michael habang nanginginig ang mukha sa galit. Salasi at Zanali, kinanselan nila ang marami sa mga alituntunin ng aking ina na nagsasabing ito ay masyadong malupit. Sumama sa kanila ang aking walang gulugad na ama. Hindi lahat ng gumagawa ng krimen ay nararapat mamatay, Gaia. Ngunit noong ang mga krimen ay pagpatay ng mga inosenteng naga, at pagkatay ng mga bata, karapat-dapat silang mamatay. Pinatay mo ang isang buong sekta para sa Rosewood Village. Tama ka, ang mga iyon ay nararapat na mamatay. Maliban kay Salasi at Zanali na naisip nila na karapat-dapat sila ng pangalawang pagkakataon. 5 taon para sa isang naga na pumatay ng isang inosenteng pamilya at 3 taon para sa mga serial rapists, anong uri ng parusa iyon? Ang mga bastos na iyon ay nagtrato sa bilangguan na parang picnic spot at ang aking ama ay nagbenta ng piraso sa kaharian ng aking ina upang pakainin ang mga masasamang bastos na iyon. Ito ay nagdulot sa akin ng aking kabaliwan at iyon ang dahilan kung bakit ako laging nababaliw sa takot at iyon ang dahilan kung bakit ako nababaliw sa takot ko at iyon ang dahilan kung bakit ako palaging nababaliw, asong babae at ang aking kapatid sa ama kung nanatili ako sa aking kastilyo. You still don't say what you did to deserve to get your meridian broke, huminga siya na malalim pagkatapos ng tanong ni Michael at tumahimik ng ilang segundo bago nagpatuloy. Nais kong ibalik ang Nagaland sa dati nitong kaluwalhatian pagkatapos kong kunin ang trono na nararapat na pag-aari ko. Ngunit nang bumalik ako sa Nagaland pagkatapos ng isa sa aking mga pakikipagsapalaran, narinig ko ang aking ama at karamihan sa mga ministro ay pinili si Zanali bilang susunod na reyna at nagpasyang pakasalan ako sa ilang prinsipe ng isang malayong kaharian. Ang lamig naman, bakit si Zanali ang pinili nila kaysa ikaw? Totoong si Gaia ay isang mayabang na asong babae ngunit siya rin ang nararapat na tagapagmana ng trono. Sa narinig niya kay Gaia, masasabi ni Michael na ang kanyang ama ay napakalambot para maging hari at ang Nagaland ay tila isang lugar na nangangailangan ng isang reyna tulad ni Gaia kaysa sa isang malambot na tulad ng kanyang ama na malinaw na kontrolado ni Salasi at Zanali. Dahil mahal siya ng aking ama kaysa sa akin at nakuha ni Zanali ang suporta ng mga tao sa kanyang mga peking gawang kawang-gawa at mga donasyon. Para siyang asong babae sa akin doon. Iyon ang totoong mukha niya, tao. Dapat ay pinatay ko na siya ilang taon na ang nakakaraan. Yet, she broke your meridian. How was she able to do that? If my memory serves me right, you must have been stronger than her, namumula ang mukha ni Gaia sa galit. Nang mabalitaan kong pinili nila si Zanali na maging susunod na reyna, nawalan ako ng galit at tinanong ang aking ama tungkol sa lahat ng mga utang at isiniwalat ang katayuan ng kaharian, mga antas ng krimen, at bawat maruming maliit na sikreto na kanyang itinatago, sa harap ng bawat maharlika at ministro. Maliban sa halip na sumagot, pinalayas ako ng bastos na iyon sa aking kastilyo, ang sarili kong bantay ay pinatay ang kanyang kastilyo at sinira ang kanyang kastilyo ngunit hindi bago siya sumagot poster at sinuntok ang hangin. Kaya nabali mo ang panga ng iyong ama, nagiging kawili-wili ang mga bagay-bagay, matapos marinig ang tungkol sa kanyang ama at kung ano ang binabalak nitong gawin, hindi masisisi ni Michael si Gaia sa pagkawala ng kanyang galit. Gusto niyang pakainin ang mga bilangguan sa kabila ng kagalingan ng aking kaharian, kaya dumiretso ako sa bawat bilangguan sa kaharian at sinunog ang mga ito sa lupa bago pa sila makagawa ng higit pang pinsala sa kaharian ng aking ina. Nang masunog ko ang huling bilangguan, nawala ang halos lahat ng aking lakas at kapangyarihan sa arch, sinalakay ako ng asong iyon na sina Salasi at Zanali sa pinakamahina kong estado. Nahuli nila ako, at dinala mo ba ako sa hatol ng aking ama? Umiling si Michael ngunit naramdaman niya na hindi ito serbisyo sa komunidad. Nagsimula nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang lumuhad at humingi ng tawad sa kamag-anak ng masasamang bastos na nasunog ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa lumuhad at humingi ng tawad. At tao, huminto siya sandali at nang tingnan ni Michael ang mukha niya, nakita niyang namumungay ang mga mata nito. You were wrong human. Zanali didn't break my meridian, my father, Lou, my own father. Saka siya tumigil sa paglalakad at bumagsak sa lupa sa lungkot. Ang pagtataksil at mga aksyon ng kanyang ama ay nagpalungkot sa kanya ng higit pa sa galit sa kanya. I may have a father, half sister, and half mother, human but I'm no different than you, an orphan. I was, am, and always will be. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang umiiyak si Gaia at sa totoo lang, nagulat siya nang makita siyang ganito. Gayunpaman, gumawa siya ng mabilis na plano para samantalahin ang sitwasyong ito sa kanyang pabor. For what it's worth,
I think of you as my family, Gaia. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha niya at pinulupot ang kamay sa balikat nito para aliwin siya. Tulad ng kanyang pinlano, ang kanyang katapatan sa kanya ay tumalon mula 30% hanggang 42%. Malayo siya sa pagiging pamilya nito ngunit isang simpleng kasinungalingan ang nagpapataas ng katapatan ni Gaia sa kanya ng 12% sa isang pagkakataon. Itinuturing lang niya itong kaibigan kapag umabot na siya ng hindi bababa sa 70% na katapatan at hanggang noon, nagpa siyang magsinungaling sa kanya ng mas madalas upang madagdagan ang kanyang katapatan. Now take this pill, gagaling ka. Tsaka nakakakilabot kapag umiiyak ka, hihihi, he chuckled habang mabilis na itinulak ni Gaia ang kamay at sinuntok siya sa balikat. You bastard. Give me that, sa totoo lang mas pinili niya itong version ni Gaia kaysa sa tahimik na nagtatampo na si Gaia. At sa pagbibigay ng peking tableta, nagawa niyang pawiin ang lungkot at galit nito. So sasali ka sa Guardians. Matapos lunukan ng tableta at panasan ang kanyang mga luha, tanong niya. Tungkol dyan, ano itong Guardian Guild? Nakapagtataka, parang hindi naman nabigla si Gaia pero nagpakawalan ng pijaw na tawa. Ano ang gagawin mo kung wala ako? Ang Guardian Guild ay parang Adventurers Guild ngunit mas makapangyarihan at maimpluwensya. Sila ang mga alagad ng batas ng ilang kontinent, sa madaling salita, kung gusto mong pamunuan ang kaharian na ito, pipigilan ka nila maliban kung sasali ka sa kanila at susunod sa kanilang mga batas. Law enforcers, allergic siya sa salitang iyon. Sa lupa, ang batas at ang mga tagapagpatupad ng batas ang kanyang pinakamalaking kaaway. Gayunpaman, sa lupa, wala siyang kapangyarihan upang labanan ang mga unit ng batas ng direkta ngunit sa mundong ito, mayroon siyang lahat ng paraan upang sirain ang mga ito kung hawad lang sila sa kanyang paraan. Pinangarap niyang kontrolin at pamunuan ang mundong ito mula sa mga anino at hindi niya hahayaang pigilan siya ng sinuman na gawing realidad ang panaginip na iyon. Nasaan sila noong sinunog ni Ralphie ang isang inosenteng nayon? Maaaring may ginawa sila kung may nakaligtas sa massacre at nagreklamo sa Guardian Guild. Kahit noon pa man, malabong magpapadala ang Guardian Guild ng isang tao para mag-imbestiga at maglalaan sila ng kanilang matamis na oras. Kapag natapos na nila ang pag-iimbestiga, maaaring pinatay ni Ralphie ang testigo o sinuhulan niya ang isang tao sa guild para mawala ang kanyang kaso. Kailangan mong maging mayaman at makapangyarihan ang lahat sa guild para makakuha ng hustisya, pero ngayon, politika na ang lahat. At kaya naman kahit gaano ka kahusay, hindi ka maaaring maging isang mataas na tagapangalaga, sa pinakamaganda, maaari kang maging isang bronze tier na tagapangalaga. Typical, hindi isang malaking sorpresa sa kanya ang marinig ang tungkol sa Guardian Guild dahil ito ay tulad ng bawat unit ng pagpapatupad ng batas sa mundo, mabagal, hindi mabisa, at sinasalot ng politika. Siyempre, pinananatili nilang maayos ang lahat sa lupa at ang lahat ng impyerno ay masisira kung walang isang unit ng batas tulad ng pulisya sa isang bansa. Isinasaalang-alang na si Michael ay isang kriminal, hindi niya nagustuhan ang mga tagapagpatupad ng batas at hindi kailanman.